Welcome back to Break It Down. At ngayong araw meron tayong napaka-espesyal na naman na guest. Siyempre, the undefeated, isa sa mga favorite kong, siguro, baka paborito ko talaga ito na battle MC ngayon. Talagang paborito kong panoorin at magaling din siya sa music. Sobrang lupit nung nakaraan, pinag-usapan namin yung album niya. Ladies and gentlemen, we got the Anagram Master, Mot! Kamusta pare? What's up? Kuya, maraming salamat ulit sa pagpunta. Salamat sa pagpunta. Na-starstruck pa rin ako, ya. Yung pang-ilan na ba natin na break it down to? Pangatlo. Yung una kasama natin si Shanti, di ba? Oo, ya. Siya kasi kaya Mike ata. Pangalawa tayo na lang. Oo, ya. Tapos ito. Ayan. Kamusta naman, Mot? Medyo matagal-tagal lang tayo hindi nagkita. Ito, ya. Safe lang. Ganun pa rin. Ano pa rin sa... Kamusta ang feeling ng naging kampiyon sa dalawang liga? Anong pakiramdam? Halo-halo kasi parang siyempre controversial din kasi talaga yung nangyari ron eh. Kaya halo-halo, hindi yung tipong may isi-celebrate ko talaga, hindi ganun. Pero may parte pa rin naman na ganun. Hindi yung kay Mot no? Yung pagiging humble niya. Minsan to a fault eh. Minsan marami nagsasabi na, Mot, bakit parang pag nananalo ka, parang feeling mo hindi ka sure minsan, or bakit parang masyado mong binibigyan ng yung kalaban ng credit. Tingin mo ba mo yun, parang kasama sa personalidad mo yun, or parang parang conscious mo na ginagawa para mag-mind games? Pwede mong ma-explain yung side mo dun? Sa kanya mas lamang siguro sa akin para sa akin sa personalidad kasi ganun ka talaga. Feeling ko natural talaga siya kasi nung una pa lang dun sa round 1 kay J Block. Kasi siyempre, parang magkakapatid na rin naman kami sa eksena. Yan, sila Kairam, sila Jonas, kung paano nila rin ako tapatin. Bakit ganun ginagawa mo? Kung ba sinasabihan nila ako? Pero sa mga susunod, nagagawa ko pa rin, hindi ko maiwasan talaga eh. Hindi, kilala rin kita sa tao at alam ko na yun yung natural mong yung default na Mot eh, di ba? Na di ko nakikita si Mot na mayabang na, alam mo yun, na parang, di, akin na to! Di ba minsan pag battle MC ka, dapat kailangan ganun. kasama dun yun na parang kailangan mo yun para madala mo yung crowd, yung kalaban mo, yung judges, di ba? Kaya nga minsan niya parang disadvantage din siya. Kasi parang siyang nagiging body language din siya na ganun, parang... Parang yun yung ginamit sa yung linya nun na parang, sino ba gumamit ng body language ng talunan? Si J Block kaya may ganun siyang angle. Tapos alam ko si Sixth Threat meron din eh. So nung kay J Block, dun pa lang, kasi medyo yun parang nanalo siya, nanalo ka. Paano mo hinandle yung pressure na yun na parang nakakalito yung emosyon nun eh. Siyempre, isang araw panalo ka, next day si J Block yung panalo. Kumbaga, paano mo, alam ko, mentally hindi siya biro eh. Ang nangyari kasi niya, yun sa stage nga, nung in-announce na panalo ako, parang nag-boo yung crowd. Sa akin naman, parang di ko kasi kaya tanggapin din talaga na na hindi ko tatanggapin yung panalo kung ganun yung matatanggap ko sa tao. Kaya, tsaka sa pakiramdam ko rin nun na lamang talaga si J Block nun sa live. Kumbaga, pinakiramdaman ko rin bilang, kunyari, nanonood lang din ako. So, ganun yung pakiramdam ko talagang sa kanya talaga yun. Kaya ganun din yung reaction ko na parang nagtataka rin ako dun sa yung itsura ko ron. Tapos, si Boss Pib, si Boss Pibus, lumapit siya sa akin nung parang nag-aalangan na siya kung tutuloy niya bang, kung babawiin niya ba yung boto. Kung tinatanong niya ako, okay lang. Tapos parang tinush ko rin na, sige, boss, mo na. Ibigay mo kasi, yun nga, parang sa loob ko rin, hindi ko rin siya kaya tanggapin eh. So, may isang banda na hindi mo siya matanggap, pero may porsyento din ba na parang nag-aalala ka rin sa safety ninyo dun? Dahil syempre hindi nyo lugar yun eh, di ba? Nasa Cebu kayo nun eh. Tama ba? Oo, yun. Naging rin namin yun. Kasi galit talaga yung mga tao eh. At naalala ko, bago yung battle namin, nag-announce si Boss Pibs na magbibigay siya ng parang tigo 100 o 200 sa mga crowd, parang balato na pauwi, pamasahe raw, parang ganun. Tapos ayaw na tanggapin ng mga tao. So ganun
ka-tense yung sitwasyon doon. Doon ko na rin natansya na, ay, galit talaga yung mga tao. So, Wala naman nagkagulo ng physical. Wala naman. wala naman, kuya. Pero ramdam nyo na parang pag isang Pero maling... si Jay Black, alam ko ya, nagkaroon siya ng sa backstage na. Pero naiintindihan ko siya doon kasi yung passion niya doon sa yung Tsaka in the heat of the moment yun eh. Hindi mo pa, wala ka pang oras para alam mo yun, i-gather yung thoughts mo at alam mo yun, tingnan yung nangyari objectively. Which is, napaka niyan eh, dahil lalo pag dikit yung laban, yun yung no, pinaka-challenge talaga ng bawat rap battle event eh. Paano mo siya ma-judge ng... Ang pinagkaiba kasi sa flip top, tsaka dito sa magkakaiba kasi 'di ba sa sunugan. Alam na agad yung judges eh, 'di ba beforehand. Sa flip top kung sino yung nandun. Sa PSP hindi ko kasi alam eh. Paano yung setup ng judging doon? Matagal na ba na nakaset yung judges or alam on the ko, spot lang? pinipili rin ko yata. Kasi ang alam ko doon sa excuse ko ya. Tawag dito. May TF din yung mga yung mga judge, ang alam ko ganun. Kasi may na-invite din kami bilang judge sa parang sunugan mga din ganun. Sa mga event na na wala kami sa match up ganun. So paano after nung kay Jay Black, paano mo hinanap yung apoy? Dahil syempre may mga nag-hate sa'yo, tapos parang feeling nila, alam mo yun, paano mo... Ay, nung naman, yung kay Jay Black naman niya, kasi syempre nabalita na, initially sa sa social media, talo si Matt, ganito, ganyan. So, parang kaagulo sila kung paano, tapos wala silang mapagbasihan kasi karamihan sa kanila, di pa naman nila napapanood. Eh di yun, parang nagkakadebatihan pa sila sa social media. Tapos yun, nung biglang nilabas, doon naman parang pumabor sa akin yung tao na, hindi, kimot talaga yun. Kumbaga, ang nababasa ko sa ibang comments, lalo sa mga malalapit na tropa, parang sa katwiran nila, sa sulat daw, ganun. Parang basta, sa madaling salita, sa akin naman sila pumabor pagtapos ng after nun. Kumbaga nabawi din. Tapos parang medyo nagkaroon pa nga ng doon niya konting apoy na parang nagtatalo yung mga Tagalog tsaka mga Bisaya eh. Kaya yun nga naalala ko ng mga panahon na yun. Hindi, tsaka dahil din sa sa atmosphere ng bansa ngayon, medyo hati yung Oo, diba? yung tao, Dahil sa mga nangyayari sa sa politika, sa pangkalahatan. So, parang medyo divided yung bansa. Kaya parang nagre-reflect din siya, hindi lang sa mga tao, pati din na rin sa mga entertainment. Dito, sa battle rap, di ba? Yun nga, doon din, naisip ko rin kung gaano rin ka-influential yung ginagawa namin natin, gano'n. Doon ko rin siya naisip, lalo na nung uminit ng gano'n. Ang ulit din. Ibang experience din talaga siya. After ba ni Jay Black, sino yun? Si Lanceta ba? Di ba, ang nangyari kasi kuya, doon sa mismong event, ako yung nanalo, tapos Vinito, di si Jay Black na. Tapos nung nilabas na yung battle, parang yung public opinion naman, pumabor sa akin. Bumalik sa'yo? Si Jay Black parang hindi na siya nagtuloy, parang may post siya sa pagkakaalam ko, may mga kontrata pa na pinost na. Yun nga, na hindi na siya yung tutuloy, tapos parang binalik sa akin. So, yun yung nangyari, second round. Si Pistol naman yung nakalaban ko. Si Pistol pala yung sunod, before si Lanceta? Oo, semi si Lanceta ko, Okay. So, napaka, hindi biro yung dinaanan mo, no? Pero yung totoo rin yung sinabi mo kanina, kuya, na kung paano ko nahanap yung apoy. Kasi second round yun, alam din ng mga sumubaybay nung run ko sa PSP o nung run ng PSP tournament, Matira Mayaman. Alam nila kung paano rin nawala sa akin talaga yung apoy na yun sa second round. Kapartida kasi Cavite yun venue ko pa yun Pero yun nga, karamihan sa comment talaga, hindi talaga sa akin yung panalo dun. Kahit ako rin naman naapektuhan. Pero sa stage, parang pakiramdam ko medyo kasi naitawid ko naman ng maayos. Parang feeling ko, baka sa akin din talaga yun. Pero nung nilabas na, nung nireview ko na rin, Pistol talaga yun. So, naapektuhan ka ba dun sa unang nangyari dun kay Jay Black? Sa preparasyon mo kay Pistolero? Kumbaga, naka-affect ka ba yun sa'yo positively o negatively? Yung nangyari kay Jay Black. Kumbaga... Sa akin, unconsciously, parang feeling ko,
naka-apekto, negative ya. Na yun nga, isang sumunod kong battle parang... Nagka-self-doubt ka. Oo, ganun kuya. Tsaka, yung parang walang gigil yung sulat ko, ganun. Doon nandun pa rin naman syempre kung paano ako mag-construct. Hindi naman na mawawala yung talent sa ganun. Hindi. Tsaka ano yun eh, kumbaga, yung mot, ano eh, alam mo na agad pag tatak na mot dahil yung pagkakaano ng mga tugma eh. Doon may kita eh, di ba? Hindi siya basta-basta ang... Oh yeah, yung ganun nga. Kumbaga nandun na siya, pero alam mo yung parang hindi natural, wala sa puso yung ginagawa ng mga panahon na yun. Yan, ganun. Siguro bumalik lang ng bahagya nung third stage na, nung semis na. Doon naman bumalik. So parang nag-flip naman na yung mga nakuha kong opinion dun sa laban namin kay Pistol. Doon naman ako nakakuha naman ng gigil na. Ng apoy. Ulit. Okay. So yun na yung si Lanceta. Oo, ayun naman. Na hindi rin biro dahil parang ang galing din ng pinakita ni Lanceta doon, no? Second round. Pero ang lakas mo rin doon eh. Mali. Ang lakas mo doon eh, sa kay Lanceta. Parang kayong malakas doon sa ano na yun. Feeling ko, ano yata yun eh, yung third round niya yata, nag-freestyle ba siya or something? Oo, ganun kuya. Parang ganun, yung third niya. Parang may bungi rin. Pero lakas na sobrang, kahit ako parang tumalsik yung ulo ko dun sa, kita mo, automatic eh. Oo. Di Tapos nung finals, si Sixth Threat, gaano ka, kumbaga, kanino ka pinakinabahan dun sa apat? Sa kanya, pinaka-pressure talaga. Pinaka-pressure. Ayun na talaga, yung finals na talaga, kuya. Kasi syempre finals din yun eh. Saan ba ginanap yun? Sa Pasig? Metro 10 Metro 10, oo. Kung saan din ginanap yung senior versus Hernan Vuelta Balentong ata kuya. Doon din. Solid yun, i-review rin namin sa Break It Down yung battle yun na yun. Nagkaroon, sabi nga ni Don Pao, nagkaroon pa ng mga ano-ano sa Sing Sing, ng mga kontrobersiya. Oo, yan. Sa ano, pero nagka-problema rin din sa ano. overall, I mean, yung experience mo kung marirate mo sa ano, yung matiram mayaman tournament, kumpara mo sa isa buhay, ano yung mas mahirap ng dinaanan mo para sa'yo? Mas mahirap pa rin sa akin, kuya. Isa buhay. Parang yung ano kasi doon, yung competition doon para sa akin, mas kumbaga, paano ko ba sasabihin? Sino ba mga mas gigil ako, mas natural na gigil. Si Onyx? Ay, hindi siya. Ay, hindi pala siya. First round ko, Plasma. Kung kakagaling lang niya sa finals niyo, kuya. Plasma. Tama. Tapos huling laban ni Gore yung Talas, na Spade pa siya. Tapos Apex. Tapos Sur. Oo nga, matindi din yung huli mong kinalaban, no? Dalawa, si Apex tsaka si Sur. Tapos sa ano naman niya, ang naging kinahirap naman doon sa PSP para sa akin, yung nahalo na lang ng mga kontrobersya, ganun, ayun na lang yung nagpahirap para sa akin. Pero overall sa akin, kung i-rate ko, magandang experience din siya, kung panibagong kwento naman sa top ng karir mo. Kasi yun, kung paano mo siya babawiin ngayon, kung paano mo mas papagandahin naman sa susunod na chapter, ganun. Tsaka tingin ko parang parang kang Lakers eh. Ano ba team mo kasi NBA? Lakers ka, di ba? Kasi di ba Lakers parang magaling sila, pero pag lahat ng kumakalaban sa kanila, pinaghahandaan kasi sila eh. Oo. Di ba? Kaya parang magugulat ka, ba't natatalo yung Lakers ito? Dahil, alam mo yun, parang aral na aral yung nila dahil sila yung dapat paghandaan eh. Parang feeling ko ganun yung nangyayari sa'yo, kaya laging dikit yung mga laban eh. Isa sa mga biggest market na team na, Lakers. Kasi kilala ka nila na lagi kang handa, lagi kang prepared, na hindi ka magpapabaya. So, nangyayari nun yung epekto din nun. Ganun din yung nangyayari dun sa kalaban mo. Kumbaga, todo sila nag-research, sinisigurado nilang kumpleto yung, kumbaga, extra mile din yung pinapakita nila. Kaya, hindi rin biro, kaya saludo rin ako sa'yo, Mot. Thank you, yun nga, sinasabi ko, di ba, Thank sa mga lahat ng nag-call out sa akin, ikaw lang talaga yung parang feeling ko na, ito na yun, ito yung gusto kong makalaban. Si Mot. Yung sa akin naman, kuya, parang sa hindi, alam ko, hindi naman call out yun eh. Tinanong ka kung sino yung gusto mo. Parang ganun din niya, kumbaga sa NBA. Parang alam mo yung feeling na si Anthony Edwards kung paano niya ipine-praise si LeBron, pero yung kompetisyon nandun. Hindi, parang ganun yung feeling niya. Yun nga yung maganda dun eh, kasi siya eh,
Tsaka mutual kasi yung respect natin sa isa't isa. mismo, Kumbaga, yung tingin ko sa'yo, kung paano mo titingnan, ganoon din yung tingin ko sa'yo. Bilang lyricist, bilang performer, bilang sundalo ng sining, ng arts, ng, alam mo yun, rap. Kumbaga, yung album mo, sobrang naano ko dun. Sobrang hangang-hanga ako sa album mo kung paano mo ginawa yung solo. Tsaka kung paano mo ginagawa yung mga linya mo, bro. Parang yun eh. Yun yung textbook na battle rapper eh. Yun talaga yung ideal na battle rapper. Salamat, kuya. And kung sakali man na matuloy tayo, yun nga, yung three-way, sana mangyayari yun talaga. Sana pumayag si Sinyo sa three-way. Sana mangyayari yun this year dahil feeling ko ito rin yung year na active din ako sa lahat eh. Sa music, sa battle rap. Tsaka yung ano mo yan, yung sa review mo na yun, daman-dama rin talaga yung tara! Hindi na-excite kasi ako dahil syempre, tagal ko na hindi battle eh. Huli kong battle is sa Flip Top 2016, si Plasma. Ang tagal na ako yan. Pero latest yata yung 2017 sa Japan with Michael Joe. Yun na yung pinakahuli kong battle. And na-excite na rin akong alam mo yun, na-excite na ako magpakita ng ng mga sungay at galamay. Pag ganun niya sa tinatagal na wala ang battle, minsan ba may mga nagpa-pop up sa'yo ng mga idea o parang freestyle lang na linya na maiisip mo? Hindi eh. Wala, lang. Hindi ko siya iniisip pag hindi ako nagbabattle eh. Parang fan lang din ako eh. Fan lang ako. Hindi ako nagbabattle ngayon. Papanoorin ko lang siya sa fan, hindi ko siya parang, eto, laban na hindi. Kasi mas gusto ko, mas presko siya eh. Pag matagal din mo rin siyang parang hinanda. O parang mapapanis, kumbaga parang. Mapapanis siya, mapapalitan din siya eh. Di ba kahit na maghanda ka ng advance, pag may laban ka na talaga, pagdating nun, mabubura 90% nun eh. Kasi minsan, o karamihan, hindi talaga rin magiging pasok, parang gano'n. Yun, so yun. Speaking of three-way, ang papanoorin namin ngayon ay parte ng three-way battle na nangyari nung Ahon, diba? Ahon 15. So, si Fruz, M-Site, tsaka si Tipsy D. Yung pinakaunang three-way kasi ginawa namin ni Balakid tsaka ni Delo. Kaya parang ang ganda rin niya na Batang musmus pa ako nun niya. Talaga? Napanood mo ba na live yun? Hindi kuya. Pero kumbaga, yung panahon na yun, nakaabang na ako sa uploads. Kasama mo ba sila, nung mga time na yun? Sila Dob Chico, nakakasama mo na, di ba? Shoutout kay Dob Chico. Yun yung unang nagbigay sa akin ng artwork na Hari ng Tugma. Kaya, kaya nabanggit. Tapos ngayon, pa rin ngayon, nakakatrabaho pa rin siya kuya. Talaga? Sa brand ito ko ko. nag-rap na siya. Nag-rap na rin siya. Pero matagal na rin talaga siya nag-rap yan ngayon. Parang mas pinupursyon niya lang ngayon. Pero, yun, siya, graphic designer siya. Oo nga. Tapos, sa kanya ako nagpapagawa talaga sa brand ko. Siya yung pinaka-graphic. Shoutout kay Dob Chico. Nag-design din sa akin dati yun eh. Si Dob. Mga Civil War days. Yung mga panahon, yun, active pala siya noon, mga panahon na yun niya. 2010. Okay, so simulan na ba natin to? Ito yung laban ni Tipsy D tsaka ni M-Site. Let's go. Nanalo si Tipsy Puntos. Nanalo ni M-Site. 2 minuto dapat. Makingay tayo para lahat. Para kay M-Site. Nagingay na agad. Wala pang punchline. Parang ang awkward tuloy na magiging pasok. Parang hirap yan, di ba? Parang ginamit na yung energy agad. Shoutout kay John Leo. Saludo sa'yo sa pagsagip kay Arik dito dahil wala na siyang boses talaga nung gabi na to. Miss you kay John Leo. Rapolo, shoutout sa Rapolo. Pinili ang mauna sa M-Site. 2 minuto dapat. Makingay tayo para lahat. Sa lahat. Para kay M-Site. Para sa lahat. Yo! Sensya na sa boses Kung pumunta kayo para sa bars, eto non-stop. Tsak magwawalwalan, magdamagan. Pakialalayan pagkat wala tong makikitang kapitan kahit magkabaranggayan. Isang lasing, isang hubog, makikita nyo na magsasaksakan. Ano, shot na? Kasi, shot na? Kasi
Halatang fake choke, Halatang fake choke. Pwede ka ba ulitin? Para mabuo kasi talagang magpuputol-putol sa oras na matagayan. Malambot na tinapat sa pambalag-bagal. Literal na panggaguhan. Matagayan, putol-putol, matagayan, papunta sa mga inuman bars. Parang palayan. Naging laro na rin yun niya. Oo nga. Palayan. Para mabuo kasi talagang magpuputol-putol sa oras na matagayan. Malambot na tinapat sa pambalag-bagan, literal na panggaguhan ng settings. Talunan pag semis, baka nagsasabing ibabadi pag ako nito tumigil ng manood bago mag-pandemic. Gayon papasok ako sa kuta ng abakadas. Anong akala mo, Petix? Kahit nakalock password ko AK-47, alphanumeric, ano? Isa-isa na bang nagbabagsakan? Okay. Kakampi mo, nagsasaya. Kahit nakalock. AK-47 kasi yung password, kailangan may halong letters at numbers. Alphanumeric. Okay. Magaling si M-Zite magsulat no? Oo, kuya. Magaling siya magsulat Feeling ko lang, kailangan niya lang i-improve yung delivery niya na hindi laging... Nakasigaw, gano'n. Oo, hindi laging aggressive. Kasi parang minsan, pag aggressive ka masyado, hindi na lumulutang yung mga kailangan na totoong aggressive. Oo, ma-highlight yung... ano mo tawag yung cadence ba yun niya na kumbaga magsisimula ka sa parang smooth lang muna tas hindi, cadence para siyang rhythm So para siyang parang kailangan niya ng variation sa delivery niya. Kumbaga dapat meron siyang minsan may pabulong yung kumbaga pag manggagaling pa lang sa setup, ano lang muna, kalmado lang muna. Idedepende niya sa sinasabi. Parang hindi lahat. Hindi lahat ganun. Para lumutang din. Tsaka para may aura din. Alam mo yun? Para may konting aura. Parang feeling ko yun na lang yung kulang kay M-Zite Malambot na tinapat sa pambalag-bagan, literal na panggaguhan ng settings. Talunan pag semis, baka nagsasabing ibabadi pag ako nito tumigil ng manood bago mag-pandemic. Gayon papasok ako sa kuta ng abakadas. Anong akala mo, Petix? Kahit nakalock password ko AK-47, alphanumeric, ano? Isa-isa na bang nagbabagsakan? Kakampi mo nagsasayang ng 4 bars. Iho, ba i-vouch ka lang? O gusto mo pagkatapos ko sa'yo dito? Sinyo, ikaw naman! Natawag na rin na-call out na rin pala si Sinyo. Dito, ano yung sinasabi niya na 4 bars, mga 4 bar setup? Parang hindi ko rin na ako sa nagsasino yung tinukoy niya na nagsasayang ng 4 bars. Minsan din kasi parang na-overdo niya. Although magaling siya sa lyricist point of view, pero pag nakikinig ka kasi parang masyado ng marami yung elemento na ilalagay niya. Nalilito ka na kung saan yung focus. Parang sa wordplay ba, sa punto, o dun sa word association. Minsan ganun no? Oo, kumbaga nakakaligaw pagka yung thoughts nakakaligaw pag parang paiba-iba rin yung subject, ganun. Parang kay GL. Minsan may ganun ako kay GL na parang dahil train of thought yung style niya, 'di ba? Parang di mo alam dun kung saan na yung minsan titigil siya pero meron pang buntot, may kuntil, alam mo yun, merong... Pero para sa akin naman yung kay GL, kaya siguro mas nasusundan ko lang yung kay GL kumpara kay M-Site dahil sa siguro sa na lang din sa delivery tsaka yung mga gestures ganun. Totoo. Ampi mo nagsasayang ng 4 bars. Iho, ba i-vouch ka lang? O gusto mo pagkatapos ko sa'yo dito? Sinyo, ikaw naman! Kasi sa huling bagsakan, biglang may lalagapak, ratatatat, at ang panapos sa sintido. Walang maiiwang bakas sapagkat pagka-shot ng Glock, wala tong apelyido. 2 taong nag-quarantine. Bagsigaling ka... Sa parang kasabihan sa mga inuman. Pag kami natitira, apelyido mo. Ayun ba yun? Ganyan siya, kuya.
Uy, apelido mo pa. Nagamit ko na rin siya sa lyrics sa verse ko sa isang kanta. Sa kanta namin ni Kairam na Abarkada. Hindi ko alam yun, Yung term na yun, nagamit ko rin siya. Hindi kasi ako Parang nagiging, yan. Parang nagiging biro siya. Alam mo yun sa mga inumang streets na may tanggero. Parang pag di mo naubos. Parang bubulyawan ka ng tanggero na, uy, apelido mo. Okay, Kaya nagamit niya dyan. Salamat sa ano na yun. So, Walang maiiwang bakas sapagkat pagka-shot ng Glock, wala tong apelyido. Galing sa bagsakan. 2 taong nag-quarantine. Bagsigaling kayo, oh shit. Sorry ha, pambihira aba. Pagkatalo kay Batas, nag-choke sa Flip Top Festival. Di pa kumakalat yung sakit, nangihina ka na. Yung standing, napaplanking. Body bag kay Looney, Batas at Balakid. Yung karir, napalanding. Magaling na talunan sa mga magagaling. Nasa bottom tier ka ng top tier. Ano? Kaya pa? Pulbos agad sa kalahati. Parang Thanos lang. Pusta nyo lahat sa manok nyo. Kontrolado ko to, parang atong ang. I'm always few steps ahead kahit galing pa tong bataan. Parang humiga sa gitna ng NLEX, patay sa kahit anong paraan. Kasi day 1 at day 2 dapat to. At ngayong dalawa sa day 2, it's okay. Lampaki kung day 1 at day 2, no cap, I can do this all day. Gusto mo sumabay sa current? Ba't sa akin ka tumapat? Ngayong gabi mapapatap, putok sa akin bumbilya mo. Nung ako ang sumabay sa current, sabog agad na overpower sa linya ko. Kung silib, yung battle mode palaging on. Para sa akin, yung style ni M-Site ngayon, kaya parang pakiramdam ko, nakuha niya na rin yung mga ibang style, yung halo-halong style dun sa liga niya. Parang, mas naging madiin na siya ganun sa ganyan technicalities. Kasi dati nakakapaghalo pa si M-Site ng mga comedy. Ganun. Ito medyo siya, word association heavy, wordplay, 'di ba yung mga yung mga ginagawa sa Motus. Diba? Iba rin kuya kasi syempre kumbaga ikaw yung laging nandoon napapanood mo, no. Tapos parang syempre minsan madalas makikita mong effective doon. Parang susubukan mong dalin dito sa Pero kasi anong nangyayari, ang nakikita ko, maganda siya, pero kailangan mo siyang hindi siya ganun siya ka-accessible din kung sa ganitong crowd din, kuya. Di ba? Di ako nga, nagra-rap ako pero para siyang parang too much to to judge live. Ayun yung pinaka nga kuya. Di ba? Parang lalo pag sa live. Kumbaga, ma-overwhelm ka, himayin. Kasi ganun yung atake niya mula simula hanggang dulo Wala siyang icebreaker Wala siyang... tuloy-tuloy pa kuya. Pero maganda siya, pero parang kailangan nakaganon ka Parang kailangan mo siyang... Hindi mo siya pwedeng pakinggan passively na ka lang, relax ka lang. Kung pinakinggan mo siya passively, mamimiss mo yung iba. Mo agad. Mamimiss mo yung iba dahil ganun ka detalyado yung sulat niya Sobrang detalyado Parang mapapakunot ka na papainggan mo maigi ng nakatitig. Maganda yun kung yung kalaban niya ganun din yung style, tas mas magaling siya dun. Pero parang meron siyang tulog pag yung kalaban niya maraming kayang gawin Maraming elements din. Diba? Ganun nga siya kuya. Kung sa mga ganyang style din, talagang mangingibabaw talaga mangingibabaw si siya, diba? Galing din talaga siya magsulat. Solid din. Sulat sa sulat talaga magaling si M-Site. Lang ako sa niya, sa delivery niya na parang yun yung Achilles heel niya para sa akin. Na pag na-develop pa niya yun, magiging unstoppable talaga siya. Pag na-figure out niya kung paano laruin, hindi lang din yung style na wordplay. Parang kay si Pistol kuya nung di ba parang unti-unti niya ring binuo yung style niya na naging most effective. Lalo na nung isabuhay ran niya. Kumbaga dati parang lamang seryoso rin dati si Pistol tas tinry niya naman sa ibang battle na parang lamang comedy. Hanggang sa'yo na balanse niya. Ayun, siguro magkakaroon pa ng ganun sa M-Site. Parang depende rin sa kalaban niya kung magiging effective siya. Kung halimbawa kalaban niya hindi si Tipsy D, pwede Pero parang high stakes battle kasi ito tas
three-way pa, di ba? Parang, Sakit sa ulo. maganda yung mga sulat niya. Pero alam mo na mabubutasan eh. Patatap, putok sa akin bumbilya mo. Nung ako ang sumabay sa current, sabog agad na overpower sa linya ko. Kung silib, yung battle mode palaging on. Di ba? Kasi yung gigil, sa akin, naka-default. parang gigil siya, sumabay sa current. Linya ko. Parang, kumbaga kung halimbawa, mas mas smooth or mas nonchalant, medyo, mas mas lang, yung suabe. aura niya, yung dating, kung ganun, kung... Parang masyado niyang binenta eh. Alam mo yun, na hindi dapat ganun yung presyo. Alam mo yun, parang masyado mong binenta na, eto na! Tapos ka na, pero... Pang-enderan din. Pero hindi siya lumutang dahil ganun din yung mga... Yung mga nauna. Nauna, ganun din yung niya, intensity. Bumbilya mo. Nung ako ang sumabay sa current, sabog agad na overpower sa linya ko. Selfie pa yun, di ba? Kung silib, yung battle mode palaging on, yung sa akin naka-default. Tipsy ka lang, tumalo na ako ng maoy na mas malakas, mas malikot. Flexible ka, pero pagdating sa banatan, may halong elemento pagka-bender ko. Kung scientist ka, mali ka ng pinasok na laboratorio, ibang Dexter to. Veterano, tapos ang iyayabang sa battle, views ng recipe ng tilapia. Tangina, dahil doon mas malupit ka na, o tangina, o san banda, ginagamit yung achievement na walang kinalaman sa battle, pero allergic kapag hinanapan mo ng kanta. Hindi naman to rap contest. I know numbers don't lie, pero ang ini-insist ko ay, pag-usapang battle, wala akong pake sa tilapia, I got bigger fish to fry. At ngayong pumalag sa hamon yung big fish nyo, ano kamusta? Madaling nadagit sa net. Between mala interstellar, ganun ba? Tipong galactic event? Kaso celestial to, ano kung Diyos ka? Hindi ako galing sa Earth, kabilang globo katagos pa? Well, I'm light years ahead! Ayun, parang rin yung pagkakadilig na sigaw. Pero yung sa I got bigger fish to fry. Ayun, ang ganda ng ng pagkakadeliver niya doon kasi hindi naging aggressive, tas may tono. Tapos itong sumunod, biglang... Minsan kasi adrenaline din yung... Tingin ko adrenaline na lang din ni M. Magtutulak sa'yo, kaya siyempre mataas na ang tipsy dito eh. Mapipilitan talaga siyang... Andun din yung gigil. Gigil Na gusto niya ipakita na yung duraan ko ng mga linya, malulupit to. Kasi ganun din ako dati. Parang gusto ko lagi sumigaw eh. Pero ngayon makikita mo na parang dahil sa pag-evolve ng flip top, kailangan mo rin mag-evolve eh. Kailangan mo rin maging, alam mo yun, maging self-aware, maging... Oo, kaya. Diba? Mismo yun, yung self-awareness din na kailangan. Kumbaga nakasubaybay ka pa rin. Hindi, parang feeling ko, halimbawa yung mga battle MC na matagal ding natenga, tas babalik. Kasi hindi sila aware sa kung ano ba yung mga, kumbaga... Hindi, tsaka yung ganito kasi na style din, parang, na rin eh, naging staple na siya for a while eh. Parang halos lahat ganito na yung ginagamit na, di ba yung wordplay, formula. Minsan nakakauhaw din makarinig ng So parang pagalingin na lang kung paano mag-standout na Kasi minsan parang magkakatunog na din eh, no? Pati yung mga filler. Parang katulad ng How Ironic dati na parang lahat yun yung ginagamit. Parang ganun din yun nangyayari eh. Which is, ganun naman talaga yung mga adlib yan minsan na parang pati yung mga adlib na Atlas! Ayun sa akin yung lagi, naging paborito ko yung dati. Yung mga Hindi kasi parang lahat yun yung ginagamit. Parang feeling ko, pag bawat battle rapper, merong sariling ganun. Pero kasi syempre nga, lahat naman tayo natututo through influence sa pinapanood natin. Yun nga, osmosis siya eh. Hindi mo siya mapipigilan eh. Dati nung nakikinig ako kay Glock 9, yung boses ko Glock 9. Kung hindi mo yun, kung sino yung pinapakinggan mo, yun talaga yung lalabas yung impluensya mo eh, di ba? Mismo, yeah. Sige, tuloy natin. Ano kung Diyos ka? Hindi ako galing sa Earth, kabilang globo katagos pa?
Well, I'm light years ahead! Parang hindi ka magka-rhyme yun eh. That's space Sa Earth and ahead? time! Earth, tsaka head. Ano sabi ko yan? Yung parang pahabol na adlib na pillars ba yun? Siya gigil na gigil kasi. Light years ahead! That's space and time! That space and time. Connected pa rin din sa ano. Pero para sa akin nasira yung ano dahil sa delivery niya talaga. Parang, Pero sa sulat yan kung sa sulat, solid, no? maganda talaga sa sumulat eh. Pero, isipin mo, kanta ni siya ba magaling na lyricist? Ni Kendrick o ni J. Cole, isisigaw mo lahat, di ba? Parang, di ba, sila nga, iniiba-iba nila yung cadence nila per 4 bars eh. Para maging, alam mo yun, kasi yung utak Parang maging entertaining pa rin yung tunog. Ganun, o kasi magdidrift ka, antokin ka pag... Ano nga yung tawag din, yung monotonous ba yun? Kuya? Parang one-dimensional lang siya, na parang linya lang na diretso, walang mga peaks and valleys, alam mo yun. Okay. Tingnan natin round 1 ni Tipsy. Maganda yung sulat. Tanginan tong mga 3GS. Kaya walang respetong makawanan. Sabi mo 32 lines lang kadayaan, di ka marunong sumunod sa usapan. Biglang naging 36. Wow. 4 bars. Pinagawa niya yung 4 bars. Sumagot pala siya. 36, 32. Biglang naging 36. Pero kasi, ang bars kasi hindi rin siya Minsan halimbawa nga kuya yung, kunwari tayo, may usapan tayong 32 bars. Eh, iba naman yung pag-construct mo. Paano kung pag double maglinya time? ka, di ba? Kung maglinya ka mahaba, mas marami kang thoughts na naipasok. Kasi wala namang beat eh. Ang 1 bar kasi is 4 counts eh. 1, 2, 3, 4. Yun yung 1 bar eh. Sa music So, paano mo siya anuhin kung magkakaiba ng pace dito? Ako rin kuya, pag may mga nakakalaban ako, nagkakaroon din kami ng set na ganun eh. Pero para sa akin, pinipili ko lang din kung sino yung aalokin o tatanggapan ko ng alok na ganun. Kasi yun nga, titignan ko rin, parang tatansyahin ko rin yung style mo kung paano ka magsulat, kung paano ka maglinya. Hindi kaya dapat, talaga, oras talaga. Feeling ko dapat oras eh. And yung pinaka magandang halimbawa mo nga rin yan yung sa pag nagda-double time, di ba? Parang lugi ka, mas marami siyang words. Di ba? Ang walit lang din. Pero makikita mo na agad na mas composed si Tipsy D sa delivery. Okay, at saka kahit yung sa pagpasok pa lang yung Di ba hindi siya yung expression ng mukha, gumanon siya swag eh. Respetong makawanan. Sabi mo 32 lines lang kadayaan, di ka marunong sumunod sa usapan. Biglang naging 36. Wow. Wow. Natupad tong laban dahil makulit itong Christian Gabriola. Yung hinihingi kong laban, yung hanggang utong. Binigay sa akin hanggang Ariola. Galing nun. Hambog! Pansin nyo ba sa mga unano? Mayabang, bida-bida, pasikat, annoying, insecure little bitch! Mula nung tinawag nyo ako na uncrowned king, panay call out ng call out. Gutom na gutom itong leon na mag-contest. Pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex. Tangin na. Yabang-yabang, hamon ng hamon. Tapos nung pinatulan biglang... Ulcer sa Napoleon complex. Napoleon complex, di ba? Yung yung nai-insecure ka sa height mo. Kasi si Napoleon Bonaparte, maliit na tao yun, di ba? So, parang Chihuahua syndrome. Yun eh. Di ba yung Chihuahua, maliit ka? Nakalimutan ko lang din kung saan kanta ko siya napakinggan. Pero kung saan kanta ni J. Cole. Pero doon ako naging aware sa term na yun. Napoleon complex? Oo, yeah. Meron din sa si Disaster, may linya din na Napoleon complex. Parang kinumpara niya yung Napoleon complex sa complex na apartment. Doon niya winner play. Parang you live in a Napoleon complex. Parang ganun yung Ako yung ulcer sa yung Napoleon complex.
Tangina, yabang-yabang, hamon ng hamon, tapos nung pinatulan biglang 32 lines lang ha. Pero bakit ulcer? Di ko mag-gets yung ulcer part. Ulitin nga natin. Mula nung tinawag nyo ako na Uncrowned King, panay call out ng call out. Gutom na gutom itong Leon na mag-contest. Pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon Complex. Oo Tangina. nga, kuya. Iniisip Ikaw, ko yung sa palagay connection mo, nun eh. Ba't na-connect Paano yung ba pag ulcer ya, ano? Sugat. May sugat yung sugat bituka siya. mo. Hindi naman siya yung, lumalaki, hindi man ganun, no? O, Hindi eh. ay, hindi ko rin siya na-gets kung paano siya Kung kumonekta. paano kumonekta yung ulcer sa Napoleon Complex. Ang isip ko nga, i-wordplay niya sa bahay yun eh. Kasi usually ganun sa ibang bansa eh. You're so small, you live in a Napoleon Complex. Parang ganun. Yabang-yabang, hamon ng hamon, tapos nung pinatulan biglang 32 lines lang ha. Tangina, takot tumatorture! Yung dating malakas magpasikat sa camera, nagbawas ng exposure! Okay yun. Ganda. Tapos sasabihin mong iniiwasan kita. Gago di kita iiwasan kahit arangkada'y masabay pa sa stoplight. Sasagasaan kitang naka-high beam, total patay na patay ka sa spotlight! Hambog! Galing. Yabang-yabang, tos 32. Tanginang yan. Hindi ako kahapon sinilang. Kaya ka lang naman nag-32 kasi magre-rebat ka ng madami dahil di yung kasama sa bilang. Magulang! Ang galing. Ang galing. Ang galing ng angle Lalo niya agad yun, no? Ang galing ng angle na yun. Nailutang niya agad yung ideya na yun, no? Oo. Buti na lang first round niya agad nilagay yun, no? Na parang... Kasi may 2 rounds pa eh. Pwede, So, pwede parang na siyang ma-check dun eh, na parang... Ay, parang mawawalan ng epekto yung, yung puntos sa marami kang rebat. Lalo na Galing, kung nauna galing. si Tipsy D. Diba? Pangalawa kasi siya dito kung nauna siya. Tsaka, Tapos rin siya, syempre kung nauna siya, mangyayari magkakaribat to si M-Site. Parang Mas mind games lalong din niya. papasok. Mas lalong papasok yung linya, mas lalong lalakas pa yung linya na yan kung nauna si Tipsy D. Pero on the spot niya, parang mind games din siya na maano rin si M-Site doon. Uy, kasi syempre napareact yung tao. Tapos Hindi ko na pwedeng gawin. Ngayon, nahanap siya ng paraan kung paano. Ang galing. Ang galing nun. Ganyan ang galawan ng bitch! Pero di ako umatras. Simulan mo magdusa. Tinupad ko pa din iyong wish. Kaso ang kasama mo sa bus, si Rolando Mendoza! Hold up to, taas ang kamay! Yung wish. Galing nun. Ano, panood ko yung kasama mo live sa eh. bus. Rolando Mendoza, yung mga kuya. niratrat niya yung mga ano. Bata-bata pa rin ako nung ano. Mga Koreano ba yun? Yung nasa loob nung ano? Parang alam ko mga foreigner yun eh. Oo, yeah, alam ko rin. Ayun yung... Panahon ni Noy Noy yun eh. Di ba? Yung parang... Ano pa nga, nung panahon na yun, Hinostage hindi pa niya yung ganun mga ka yung ano, social sa bus. media, pero parang naging meme yung ano yung SWAT eh. Sorry, wala akong training. Parang naging biro ng tao. Yung hindi Parang nila napulaan mabasag, hindi nila mabasag yung salamin ng bus, di ba? Ang Grabe. din. Okay yun ah. Kasama mo sa bus, Rolando Mendoza. Importante rin talaga yung pipiliin mong reference eh, no? Alam ba, katulad kanina, yung apelyido, hindi ko alam yun eh. So parang bilang judge, blind ako sa side na yun eh, di ba? Parang, kumbaga kasalanan ba ng judge yun na hindi siya manginginom o... Oo nga. Di ba? Kumbaga isipin mo rin na dapat may predicting ano ka rin eh, capabilities pagdating, alam mo kung ikaw yung babattle. Isipin mo na agad, sino kaya magja-judge dito ngayong gabi na to? Para sa akin, kuya, si Tipsy D lamang sa ganun dahil parang magaling siya gumamit ng mga ano eh, mga nag-trend ganun, mga trendy bars. Magaling siya sa ganun eh. Alam niya rin gawing accessible. Alam niya yung hindi na-overdo yung pagiging... Kasi hanapin mo yung gitna eh, ng lyricist at performer eh. Pag todo lyricist ka, boring ka eh, di ba? Pag todo performer ka, boring din, di ba? Kailangan tamaan mo pareho yun eh. Na. Pag todo performer lang na, meron. ano yung sabi nito pero parang sayo lang na sayo doon. That yung gitna talaga niya eh. Hanapin niyo yung middle ground eh. Pero di ako umatras. Simulan mo magdusa. Tinupad ko pa din iyong wish. Kaso ang kasama mo sa bus, si Rolando Mendoza!
Hold up to, taas ang kamay! Energy ball? Gagawin di, kaya to mag-isa ni Goku. Taas ang dalawang kamay, kaliwa ko'y berde, palaging go signal sa punches nagpapadapa. Kanan ko'y asul, marka ng bawat sapak ay agad na pasa. Punches after punches, ikay kinulayan. Pero teka, paano naging Goku? Anong kinalaman? Kaliwa green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging sayan. Last one. Ang galing. Ang galing ng pagka-setup nun. Alam mo yung parang hindi siya obvious na obvious. Oo, di mo mahalata na dun papunta. Na doon papunta. Kasi may mga ganun Siguro na... sa huling dalawang linya, oo. Nung sinabi niya na, bakit Goku? Tapos babatid mo na rin sa ginagamit na rhyme. Dun mo Hindi, na siya pero unang-una, first time na gamit para sa akin so far, sa mga napanood ko, yung Saiyan na wordplay, sa Super Saiyan, tsaka yung Saiyan na kulay. Kaya ang ano niya, ang unpredictable ng dating niya. Kasi maraming mga wordplay na ilang beses na iniiba lang yung siguro pagkagamit o usage, pero ang galing kasi naisip niya para maipasok yung elemento na Saiyan, di ba? Baga first time siyang nalutang sa gagawin kong green tsaka blue, kailangan kong gumawa ng linya na para maipasok ko yung idea ng green tsaka blue papunta doon sa Saiyan. Ang galing kung paano niya sinetup kasi convincing pa rin kasi ano rin yun niya, parang napaka-komplikado na. At risky yun. At alam niya yun na risky yun. Kaya doon niya nilagay sa after ng Mendoza na okay, papa-reactin ko muna sila ng matindi. Oo nga, no. Yung placing Pasukan din, ko ng ganito. Kasi pag binaat mo lang yun ng at least wala may ka huli pang- akong puntos na malakas. Tsaka ano mo na yung tao. Kuha mo na yung attention, kuha mo na yung amor nila, di ba? Madali na silang Mas nakaabang na sa pahiyawin. susunod. Galing rin sa placing ng linya. Naging Goku, anong kinalaman? Kaliwa green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging sayan. Galing mo. Hambog! Kami hambog. Sabi ni Carlito, hindi porke gusto mo makukuha mo. Pero nandito tayo ngayon. Kasi dinaan mo sa pilitan. Kasalanan ko ba kung ayaw ko sa MC na di ako nalulupitan? Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa hype mo. Ang ganda nung line na yun. Ayaw ko sa rhymes mo. Kasalanan ko ba kung kumbaga na-play safe niya yung pwede kang sabihin takot ka sa akin eh. No? Tapos Nabaliktad niya. Nabaliktad Nagkaroon siya niya. ng argument against doon. Ang galing-galing din ng linya na yun. 2 lines lang, kumbaga rekta. Oo nga. Tapos na-flip niya yung na parang hindi rin magagamit ni M-Site na inahamon kita, tagal na. Ang tinatawag. Parang diffuser din siya eh. No? ang galing. Kung sakaling may ganun siyang linya, tanggal na yung pangil eh. Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa rhymes mo. Ayaw ko sa boses mong 10 years lang namamaos. Ayaw ko sa mga interview at shoutout mong hindi natatapos. Ayaw ko sa tindig mong lowered. Parang Kendrick yan, no? I hate the way that Ayaw ko sa feeling high-powered. Ayaw ko sa wordplay mong awkward. Tangina. Kahit sa alter ego, Ang kulit niya, tapos yung parang ginaya niya nga. Parang ginaya niya yung Awkward! Biglang awkward yung yung parang nahintuan din natin kanina. Di ba? Ganun din yun eh, di ba? Ibig sabihin na punan niya rin yan, no? Di tsaka siya, parang Inaral niya rin talaga yung mga weakness niya, no? ni M-Site. Hirap din nun niya, no? Sabi niya hindi niya trip. Pero ganun niya pinag-aralan. Oo. Yun yung battle rap eh. Kailangan mo Pag Art of war talaga siya. Sabagay, pag nag-commit ka na, wala ka na rin naman magagawa. Aralin mo talaga. Pero yun, no, parang na niya agad, na-encapsulate na niya yung dapat niya sabihin dito sa 1 round. At parang, nabara na rin niya rin yung round 1 ni M-Site eh. Dun sa mga linya na Tapos may nakahanda pa siyang niya. Maliban doon sa mga punchline, yung mga Rolando Mendoza, yung mga di ba? Tsaka yun, yung susunod na round ni M-Site, parang challenging din. Kasi nga, mayroon All siyang eyes trap on kanina. him na. May trap kanina na yung
tungkol sa pagrebat ng mahaba. Ang galing nun. Na ano niya, na-diffuse niya rin yun. Ayaw ko sa feeling high-powered. Ayaw ko sa wordplay mo, awkward! Tangina, kahit sa alter ego, bitch nonsense. Hindi ka nag-stand out. Sobrang ayaw ko sa'yo, pati si Freak Sanchez, hindi ka in-all out! Ano ba yung alter ego niya? Yun ang mga ayaw ko sa'yo. Tangina mo ka. Pero doon naman tayo sa mga ayaw mo. Hinihiling ko na sana malampasan mo lahat ng hate. Total ayaw mo nang may hindi believe sa'yo. Sana pag nang babae ka, mag-positive ka sa AIDS. Total ayaw mo nang may negative sa'yo. Pagdating ni kamatayan, sana sa'yo bumati. Total ayaw mo nang hindi ka kikilalanin. Pag nagbigti ka, sana matibay ang tali. Total ayaw mo nang di ka titingalain. Pagtalong mo ng building, sana walang kontra. Total ayaw mo nang nawawasto. Pag nag-Russian roulette ka... Medyo ano yan, ano? Kikilalanin, titingalain. Titingalain. Pwede siyang imak nun, no? Sa sunod na battle niya. Siguradong ikaw. Ako ay iyong titingalain. Ano lang may negative sa'yo? Pagdating ni kamatayan, sana sa'yo bumati. Total ayaw mo nang hindi ka kikilalanin. Pag nagbigti ka, sana matibay ang tali. Total ayaw mo lang di ka titingalain. Pagtalong mo ng building, sana walang kontra. Total ayaw mo lang nawawasto. Pag nag-Russian roulette ka, sana may bala. Total ayaw mo lang nababasyo. At sana malakas din ang sabog. Total ayaw mo masabihan ng mahina. At yung bangkay mo sana sa dyaryo ibalot. Total ayaw mong di ka laman ng balita. Napansin nyo ba lahat ng yon puro sana? Ano yun niya? Pero naalala ko tuloy, ngayon, sorry kuya. Naalala ko tuloy yung kagabi. Sinantrip namin yung kantang Tanyag. Andun yung lyrics na yan niya sa hook. Yung ano, Bukas makalawa. malamang pambalot ka na lang ng tinapa. Oo, tama. total ayaw mo masabihan ng mahina. At yung bangkay mo sana sa dyaryo ibalot. Total ayaw mong di ka laman ng balita. Napansin nyo ba lahat ng yon puro sana? Pero ngayon, ako na mismo nagsasabi na if ever ready ka dapat dahil di porke ayaw mo di na mangyayari. Ang galing, meron pa Yun pala. naman yung ever ready, yun naman yung ano ni ano, di ba? Oo, yeah. M-Site, yung alter ego niya. Oo, yeah. Sa 1 minute. Ang galing ng scheme ni Tipsy. Nakala mo ayun na yun, yung sunod-sunod na nagpapakawala siya ng ano. Tapos sa dulo, puro sana. Yung pala may pinahuling punchline pa siya. Totoo. Hindi porket gusto mo mangyayari. Nagamit niya yung gamit niya yung linya ni Sayad. Okay, round 1 para sa akin Tipsy din. Tipsy Malinaw yun. sa akin. Kuya. Sa akin din. Sa Sa sulat, masasabi mong parehas lang ng complexity. ng complexity, kuya, sa quality. Pero mas nahanapan ni Tipsy din ng way para mas maitawid madaling niya sa tao. kainin. Madaling Ma-digest. ma-digest ng tao. Tipsy D. Tsaka mas marami siyang solid na linya. Yun din pala, kuya. Sa angle. Sa punchline count. Sa angle, yung kay M-Site, parang walang kwento. Yung hindi, Naka-angkla nga sa wordplay yung kay M-Site eh. Yung kay Tipsy D, parang meron siyang mga punto na parang dinadaanan. Tapos tsaka siya nag-wordplay. Hindi yung the other way around na mag-wordplay. Tapos nagkataon na nadaanan lang yung punto. Kumbaga mas mas priority niya yung ma-highlight yung mga flaws ni M-Site. Diba? Kasi Ang galing. hindi siya masyadong mas selfie ba? May mga selfie bars ba si Tipsy? Parang wala masyadong Diba? pansin. Parang medyo atake yung niya. Mas lamang atake. Okay, sige. Tsaka yung pag-point ng mga weaknesses din yan, ni M-Site. Nalinaw yun, round 1. Tingnan natin tong round 2. O, tanga mo, 32 lines yun.
Paawa agad, mag-uumpisa pa lang yung round, Matik. Tangina mo, gusto mo bukas, i-post ko yung combo namin ni Arik. Usapan, 36. Gago. Sisisihin mo pa ako. Ayaw mo sa height ko, ako ay isang ayon. Ayaw mo sa wordplay ko, ako ay isang ayon. Ayaw mo sa boses ko, ako ay isang ayon. Sa sobrang ayaw mo sa akin, parang ayaw mo na rin mag-champion. Ang ganda sana nun. Ang ganda sana nun. Yan, Ano ibig sabihin nun? parang kung ayaw mo parang hindi mo rin gusto mag-champion kasi katangian. Kung meron kang katangian ko, malamang nag-champion ka rin. Parang ganun yung point niya. Ayaw mo sa akin. Okay. Sobrang ayaw mo sa akin, parang ayaw mo na rin mag-champion. Kasi itong kinakaayawan mo, Kasi champion siya. to. Oo, ganun yan. Hindi lang apparent masyado, no? Oo, yeah. Ayaw mo sa boses ko, Kasi ayun nga ako ay isang pag masyado mong mas matagal yung setup, mas tumataas yung expectation eh. Parang, nakatatlong ayaw na siya, ano kaya yung pang-apat? Diba? So kaya pag minsan parang, yun lang. Tapos, ganun pa na dinaan mo sa ganun kalakas na sigaw. Ganun kalakas na ano nga siya, nagkikreate siya ng parang, ito na, alley-oop. Tapos biglang, uy, puta, ni-layup lang. Diba? Parang ganun yung epekto niya eh. yun. Sa sobrang ayaw mo sa akin, parang ayaw mo na rin mag-champion. Oo, sobra kasing gigil eh. Kung konting lang, bababa niya ng konti, baka yun eh. Parang ayaw mo Naalala niyo yung pinuna sa kanya ni Balakid, pamimiloso kung recycle, tunog lang yan. Flow So Clean, mineral water, tsaka battery empty. 2x2 finals, sabi niya sa akin. Sinibak ng hardcore sa plasma, parang porno sa widescreen. At sa sumunod niya agad na laban pagkatapos noon versus APOC, na-expose ang pussy sa plasma, parang porno sa widescreen. Para sa ng internet sa Bataan. Tangja ko lang, tanong lang, para saan? Tinapat na ng Balakid, di pa rin mapigilan, no? Natural, talunan ba naman? Ikaw yung may hilig magbintang ng sulatan, pero yung ninakaw mong infinity. Asa ng creativity doon? 2024 na, di pa rin tapos? Talaga! Anong ina-expect mo? Infinity yun. Hindi mo i-rebat kasi hindi mo naman ginawa. Kahit manahimik ka pa, Tipsy. Ibabalik ko din yung Miranda rights, pero di porket wala kang imik, hindi ka na guilty. Yung mga pintang mo sa kanila may ebidensya. Yung pintang mo sa kanila may laban pa. Yung sa'yo may ebidensya. Tapos gusto mo absuelto ka pa? Tangina ka! Disaster na nga, ninakawan mo pa! Gobyerno ka ba? Pati ex ng babae. Ex na babae pa no? Ayun kuya. Malay nyo may ex ng lalaki. Hindi ko rin masisi si M-Site na nilalagyan niya ng aggression yung karamihan sa linya niya. Kasi yung parang yung default na boses niya, may iba yung parang paos. Paos. Parang yung sa mga, parang yung boses ng sa Eigen, yung sa mga Eigenman. Lumang pinto, yung ganun. Pag pinto ng haunted house. Parang si Bagsik, parang may ganun din siyang boses eh. Yung pinaka-default eh. So parang pagka... Dun napaplansya yung boses niya, no? Oo. Pag sinisigaw niya. Pero hindi rin eh. Pati yung kasi yung gigil eh. Parang minsan sobra yung gigil niya para dun sa line na sinasabi niya eh. Dun nga lang nagkakaroon ng ng disadvantage siya. Pero yun nga siguro palagay ko kaya mas pinipili niyang gigilan kasi yung default na boses niya parang pag Kulang. binitaw mo, Walang impact. Tama. Tangina ka! Disaster na nga, ninakawan mo pa! Gobyerno ka ba? Pati ex ng babae. Ex na Kasi babae isipin mo, pa no? Kung sarcastic mo diniliver yun, siya ito na nga, gobyerno. Di ba? Parang mas nakakaano yun eh. Ano ba yung Jonas na delivery? Iba yung epekto niya eh. Di ba? Mas pwede pang mag-iba yung impact sa ibang emosyon. Gobyerno. Di ba? Pag ginanon mo na kaysa sa gobyerno! Parang di ba? Parang iba yung niya. Kasi minsan yung sarcasm, kailangan mo ng
importante yun sa battle rap, yung sarcasm at yung tono nun, dapat hindi ganyan di ba? Oo, okay. Dapat parang nonchalant na wala kang pakialam di ba? Kahit hindi nga sa pagiging sarcasm niya, kumbaga may ibang thoughts na pwede mong ihatid o gamitan ng mas tamang emosyon. Parang ganun May mga thoughts na mas may tamang emosyon kaysa yung pasigaw lang. Isa lang yung setting mo, no? Parang... Tangina ka! Disaster na nga, ninakawan mo pa! Gobyerno ka ba? Pati ex ng babae! Ex na babae pa no? Malay nyo may ex tong lalaki. May batang, Inano yung sarili. malaki daw kiki. Sobrang pusi naman. So ibig sabihin, naniwala ka na sinabi ng ex mo yung kay Batas? Grabe ka sa mindset. Pinoy na Pinoy, kung anong marinig, react agad. Hindi na nagpa-fact check. Bumalik pa ng 1 minute, ang putya. Yung lagay na pasama pa. Lumabas yung ever-ready, itim na pusa. O patay kang daga ka. Ngayon, nagpalit ka ng pangalan yung nagawa mo, nakatatak na sa mapa. Ganyan talaga magnanakaw, makakakuha ng boto pag nakasandal siya sa masa. Parang ginawa mo kay Batang Sayang Rebelde. tuloy yung mga magaganda rin sana ni M-Site niya. Kumaga nadami na dun sa naging ano ba, parang naging vibe nung mga nauna niyang linya. Kumbaga, yung ano lang Tsaka din, nakakamanhid yung kasi yun, nakakamanhid. Pag ganun lang yung tono lagi, kahit na maganda yung sinasabi mo, minsan yung nakikinig sa'yo, nagdi-drift off na parang, ano yung parang pag nakikinig ka ng teacher na parang isa lang yung tono niya na hindi marunong kumbaga kahit tama naman yung tinuturo. Tama yung tinuturo niya, pero minsan makakatulog kayo, kaya makakaano ka, lulutang, mapupunta yung utak mo sa ibang... nawawala yung interest mo dun sa ano. Hindi niya nakikip yung attention kasi yun yung key dun sa rap battle para siyang kailangan i-keep mo yung attention ng all throughout your round Ayun naman yung sa pagbalanse naman ng bilang performer Kaya importante yung paano mo contrast hanapin sa gitna. bigla kang tatahimik, bigla kang sisigaw, kung puro tahimik ka, boring ka, puro sigaw ka. Alam mo yun, kailangan siyang kailangan buhay siya Kailangan ganun siya para siyang may pwedeng linya may peaks and valleys. College, huhulaan ng crowd. Pwede nyo rin ako sabayan. Parang high. Shutdown, parang alt F. CD burn, parang MP. Daming ebas, no? Paano hindi mahuhulaan sinesenyas mo? Kaya yung ibang viewers, lalo online, hindi nag-a-upgrade yung comprehension. Kasing stupid mo na. Ginawa mong tanga. Wala nang critical thinking. Paano general knowledge na nga? Ini-spoon feed mo pa. Tapos sabay-sabing, ganyan ang organized crime. 5, 4, 3, wow, organized. Isang makatang nahirang. O di ba ang dali lang? 5, 4, 3, ikaw na nagpakitang, unti-unti ka nang nawawala ng bilang. Ako tanggap ko na. Kahit mag-multi-crime scheme, layered na double, triple yung meaning. Ibig sabihin na naka-angkla yung material niya sa wordplay. 5, 4, 3, 2, 1. Unti-unti ka na nawawalan ng bilang. So ang gusto mo talaga sabihin doon, di ba? Pero nawawalan siya ng bilang. Yun yung pinakapunto, di ba? Yung pagkakasulat nga yun, may wow factor pa rin. Di ba yung sulat? Pero yung, halimbawa, kung pipiliin mo yung mga angulo na pinili niya, hindi siya ganun ka-damaging, hindi siya ganun ka-specific Halimbawa, yung nawawalan ng bilang. Napaka-general na nun Na mas matindi pang sabihan ka ng wala kang bilang kaysa nawawalan ka ng bilang. Parang, hindi pa siya definite parang dahil nakaano nga doon sa wordplay, yun yung intention niya. Siya yung wordplay niya, yung intention. Yun yung sinasabi ko na pinagkaiba nila. Si Tipsy D, na-atake talaga yung mga weakness niya. Secondary na lang yung wordplay. Dito kasi parang primary niya yung wordplay. Diba? Parang, anyway, opinion ko lang naman yun. Sabi nga ni M-Site, this is my opinion. Feeling, hindi ka na bet. Ikaw ang dahilan kaya yung mga walang alam sa sining, ang basihan sa mausay na artist, dapat madali kang magets. Ano? Hindi? Ano? Hindi. Ulit. Kaya ka nga crowd pick.
parang sinasabi niya na yung pagiging madaling magets is a bad thing. Tama ba? Hindi. Parang iba ko ito. Tinan mo. Alam sa sining, ang basihan sa mahusay na artist, dapat madali kang magets. Ang basihan sa mahusay na Hindi. artist. Oo nga, Hindi. parang ganun Diba? na ako yan. Ang basihan sa basihan ng mahusay na artist. Parang sinasabi niya, yun Madali kang yung magets. ano ni Tipsy D. Yun yung pinaglalaban ni Tipsy D. Kasi ini-spoon feed nga niya eh. Oo, Diba? kuya, gets ko na. Di ka na bet. Ikaw ang dahilan kaya yung mga walang alam sa sining, ikaw ang ang dahilan. basihan sa mahusay na artist, dapat madali kang magets. Ano? Hindi? Hindi? Kaya ka nga crowd favorite. At ako, aminadong one of the most hated. Sa mga galit sa akin, maraming salamat. Dahil sa inyo, hindi ako magiging kagaya nitong veteranong overrated. Oh, dami nagtataas ng kilay, oh. Patunayan mong mali ako. Pag napatunayan mo, handa akong saluhin yung kanilang galit. Dagdag excitement, lagyan natin ng target. Next year, sumali ka ng isa buhay. Boss, lagay mo ako sa kabilang bracket. Ayan ay para sa inyo. Oo, mga naniniwala sa old gods, mga saksi, at mga nakisangkot. Para sa masasaganang taon ng liga, ikaw ang isasacrifice nilang GOAT. Kaya hablot, angat, laslas agad leeg, tila di na maaagapan. Wala nang aasahan, ultimo mga hip-hop page, hindi ka na magagatasan. Patnubay ng magulang ang kailangan, ito ay graphic content. Yung ulo niyan, makikita niyong nasa paanan ko. 100%! At may pahabol pa na bang, sabay papapadyakan hanggang maglawa dugo mo dito. Time, pag sinabi kong 100%, ibig sabihin ay 1-2-0! Anong sasabi mo pala dun sa ano yun, sa argument niya na yun niya na basihan ng ikaw ang dahilan kung bakit yung mga tingin ng tao, ang basihan ng mga tao sa mahusay na artist dapat madali ka magets. Kasi parang bilang nandyan lalo, syempre entertainment pa rin naman. Parang kailangan naman talaga siya, di ba? Case to case basis eh. Hindi rin naman, alam mo yun, mundo, hindi naman black and white. Ang problema sa Pilipinas din kasi, laging black and white eh. Laging, sino ba gusto nyo? Kandidato, eto, si ganito. Parang hindi, alam mo yun, kaya tayo merong utak eh, use your gray matter, di ba? Parang, merong iba pang choices. Hindi ka naman pwedeng malalim o hindi. Pwede mo siyang ipag-mix eh. Hindi ka naman pwedeng pumili lang ng isang side na, hindi, dito ako sa madaling maintindihan dahil ito yung tama. Hindi rin pwedeng dito ako sa mahirap maintindihan. Hindi, dapat kaya mo pareho yun. Sining. Di ba? Kaya mo pareho at alam mo kailan mo gagawin yun. Alam mo kailan ka magmamalalim. Alam mo rin kung kailan mo ibibigay lang yung, alam mo yun, dapat pareho mong nagigets na iba-iba yung frequency ng tao. Hindi lahat yan rapper. Diba? Wag rap ka ng mga ganyan, lahat na hanggang dulo. Yung mismo ng mga rapper, parang isip mo pa yung normal na tao. Diba? Na hindi nagra-rap. Ano na lang iniisip nila sa'yo, diba? Galit ka ba? Lalo na kung live, diba? kuya. Diba? Yun eh. Hindi mo kailangan pumili ng side dun. Kailangan talaga, ang key talaga sa battle rap is balance ng lahat ng elemento. Hindi ka pwedeng pumili na, hindi, mananalo lang comedy, mananalo lang bars, mananalo lang aggression. Saka Hindi yun sa nabanggit mo din yan, nahanapin mo yung sa gitna ng magaling magsulat tsaka performer. Hindi ka Hanapin mo yung pwedeng, gitna. lahat talaga sa gitna, hanapin mo yung gitna. Ganun din, pag maglalabang kayo, maglalaban si MC at si Tipsy D, hanapin dapat nila yung gitna nilang pareho. Hindi ka pwede masyadong magpaka-M-site, hindi ka rin pwede masyadong magpaka-Tipsy D. Maliban na lang kung yung kalaban mo is parang punching bag lang, mga badang, kahit anong gawin mo lang, okay lang. Pero kung ganito, alam mo na high stakes na battle, kailangan mong magkompromiso at ipakita mo na kaya mo rin gawin yung ginagawa niya. Diba? Na mas effective, in a mas effective way. Tama. Dito, time, pag sinabi kong 100%, ibig sabihin ay 1-2-0! Ibig sabihin ay 1-2-0. Shoutout sa 100%.
Pati yung linya ko sa laban namin dati, ginagamit ulit ngayon. Lakas makagago. Ganyan talaga pag hindi kontento sa panalo. Sinabi ko na kagabi, sa flip top ako nakilala, sa flip top din ako malalaos. Okay lang sa akin matalo ngayong gabi para makatulog ka ng maayos. Pero ba't para freestyle? Pinakaayaw kong ira sa flip top, yung tipong kahit katatapos lang ng best fight, pinagdadasal ko na sana please wag magja-judge si M-Site. Yung tipong dikit na dikit yung laban, buong oras ko i-invest, tapos biglang papasok yung puking inang judge. M-Site, pinaka-cute na 3GS, tang-ina mo! Isa sa mga pinaka-given na angle kay M-Site. Gusto mong gawin namin sa impormasyon na yon. Tangina mo ka. Kung makapagyabang kala mo naman sa grupo nila ang higpit ng competition. Yung tipong nagbotohan sila kung sino yung pinaka-cute tapos dikit yung boto nyo ni Poison. Isipin mo yun, bulbuling ka na, gusto mo pa rin maging cute. Sino bang target market mo, iho? Kaya ka siguro may paliga at naghahanap ng mga bata kasi palihim ka na pido. There's only one name that you can find versus this rapper is envy. Tanga, this rapper is angry. Matalo mo ko ay LT. Pagtapos nito ay kay Senti. Yung dating gustong sentro ng atensyon mauupo na lamang sa Gedli. Ibabasura tong rapper pambalot ng candy. Pero syempre, joke lang yun. M-Site na yan eh. Remarkable. Pagkakalikhat, pagkakadali. Pagiging champion mo, unforgettable. Kasi pag may laban ka, lagi mong sinasabi. Kasasabi niya lang kanina, di ba? Pero sa kabila ng tagumpay, nasilip pa rin ni Emar na meron siyang depresyon. Kasi, champion na siya ng lahat, pero bakit di nyo pa rin mabigyan ng respeto at atensyon? Champion ng 1, 2, pero sa lahat di matanggap na siya pa din ay kulang. Parang video okay. May title at lahat, hinahanapan pa rin ng bilang. 1, 2, Ayun, pero... yung bilang ko yan, diba? Parang Kulang bilang. Naintuan din natin kanina. Oo, yun sa walang bilang. Ayun pa, ayun. Parang maganda example na mas maganda. Mas maganda yung pagkagamit niya. Tapos yun, kataon din to pala na may ribat kanina sa M-Site, di ba? About sa champion. Oo. Yung ayaw mo mag-champion. Tapos ito, nandun sakto may angle si parehong Tipsy. angulo na ano. Ang ganda nung Yung placing, no? coincidence na dun siya tumapat. Perfect yung ano niya, placing niya. Malaking advantage yung uyan, no, pag gaganon. Oo, kaya dapat sa coincidence na ganon. Kaya dapat talaga hindi, para sa akin yung mga rounds, hindi siya dapat parang Naka-fix. rigid, no, na fixed. Yung nabanggit mo nga, kuya, kung paano maganda ka kung magsulat. hahatiin mo siya na, oy, iba yung mangyayari dapat iba yung kalahati, di ba? Parang may mga ganun ka na pwede mo siyang, ano mo yun, portable siya, madali mo siyang matupi, mapalitan ng kung ano yun. May title at lahat, hinahanapan pa rin ng bilang. 1, 2, pero tagumpay mo'y hindi formal. Kahit mag-suit ka pa pre, wala pa rin seryoso sa'yo. Ang cute mo kasi! Sabi, binalik niya ron. Sabihin mo nga, ang cute! Parang mas nakakatawang siya yung gumawa. Yo! Pero, sige. Ang cute mo kasi. Wala ko tuloy dun sa ubo na yun. Yo! Yo! For the record, hindi ko deserve yung sinusumbat niya kanina, hindi ko deserve
na tawagin yung old god o uncrowned king. Pero syempre gusto ko kayong pasalamatan. Kasi ramdam ko kung paano nyo ako tignan. Kahit sa mga tournament wala pa akong napapatunayan. Pero dahil sa'yo, hindi mo pwede itanggi na yung title na yan hindi ko kailangan. Kasi nung nag-call out ka ng mga champion, pero karamihan sa mga champion ako ang gusto makalaban. Pero sige, palit Diba? tayo ng sitwasyon. Punto yung ano niya eh. Atake Kung niya. ako yung nag-champion ng tryouts, isa buhay at 2x2, malamang, simentado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang, isa ako sa legendary at palaging relevant anumang era lumaban. At dahil meron akong title, malamang, kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. O di ba ganun pa rin? Wala namang nagbago! Ang ganda ng setup na yun niya. Ay, yung selfie-verse na ang ganda Diba? ng pagka-setup. Kasi may kwento. Nakakwento, tsaka naka-angkla siya sa reality. Hindi siya yung basta ka lang nag-wordplay tapos nagkataon na Angle-related pa. angle-related. Ito talagang ano eh. Di ba yun yung ano niya eh. Kumbaga, going for the chin siya eh. Going for the knockout siya eh. Yun pa sa lakas nung scheme na yun, parang hindi na rin napansin na nawala siya kanina. Yeah. Tsaka nabawi niyan, hindi kasi lakas nung round 2. Medyo mahina yung umpisa ni Tipsy D dito sa round 2. Oo, kasi sinimulan niya sa cute eh. Yung mga cute na. Hindi, pati ano rin, kumbaga kumpara lang sa round 1 niya, parang mas malakas yung mga opener ng round 1 niya. Pero nabawi niya dito sa ender niya naman. Pero yung 2 ni M-Site, parang walang gantong moment eh. Wala nga. Yung kay M-Site, pareho lang round 1 tsaka round 2 niya. Parang same. Oo, same lang yan. Same lang siya, pantay. Yung kay Tipsy D, mas malakas yung ender nito or mas nakuha niya yung tao kaysa sa ender niya sa round 1 yata. Pero mas marami siyang ano sa round 1. Yung second half nito parang, kasi parang pakaramdam ko hindi pa yun yung ender eh. Meron pa ba yan? Meron pa ata yan. Parang i-judge na natin agad yan. Kasi pulan na yung time eh. Meron pa. Meron. Samantalang ikaw, kung wala kang title, parte lang ng galawan ang iyong naging ugnayan hanggang dun na lang. Yan ang katunayan na hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang! Ang ganda rin niya kasi Hindi nakatunayan, hindi nakahusayan. May mga internal din siya. akala natin ay ni-ender. Pero si Tipsy parang hindi siya pumayag na hindi ayokong selfie-verse sa selfie-verse ako Matatapos. Aningin ko pa rin to. Flip. In-expound niya pa. Same, ano, parang pinukpok niya pa yung pako. Paatake naman. Ang title, parte lang ng galawan ang iyong naging ugnayan hanggang dun na lang. Yan ang katunayan na hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang! Kulit, no? Dati niyayabang mo yung meron. Ngayon wala yang nagawa. Nabaliktad ang sitwasyon, ikaw naman ang niyabangan ng wala. Ang galing. Lalo Parang nabawi nandun pa rin niya. yung spirit nung scheme niya dati na huwag niyo nang hanapin tong wala. Oo. Ang galing. Solid yun. Round 2, Tipsy D pa rin ako. Feeling ko. Oo, yeah, ako rin. Kahit, paano ba yung judging mo sa ganun niya na meron siyang ano kanina eh. Masasabi mo ba siyang choke o ano, Istanbul lang? Stumble siya, pero kapareha siya nung sa'yo eh, kay Sixth Threat. Hindi ko siya inano na choke dahil hindi ka naman yo, hindi ka alam mo, hindi ka ano nga ba yun? Fuck! Hindi ka gumanon eh. Alam mo, hindi mo pinakita na, hindi ka nagpakita ng defeat. Okay. Kumbaga, ano ka lang, tumigil ka lang, pero ano ka pa rin, ando pa rin yung composure mo, hindi pa rin bumababa. Ganun din yung tingin ko kay Tipsy dito, hindi naman siya Gumano-ganon lang diba? muna. Kasi yung kay ano Tapos ba? ang kagandahan pa nabawi rin. Nabawi niya agad eh, di ba? Agad. Ang gaganda na ng sunod-sunod na yun. Halos kada 4. Kasi yun nga eh, para sa akin pag nagpakita ka na, yo, fuck, nakalimutan ko. Kaya nagra-rap ka na ng mga
inuulit mo na yung mga pinanggalingan mo, yun na yun eh. Yun na yun, parang eto, nahihilo na to. Kumbaga sa boxing, pinakita mo na, ano ka na? nayanig ka eh. Ron, ngayon wala yang nagawa. Nabaliktad ang sitwasyon, ikaw naman ang niyabangan ng wala. Galing. Yeah, man. Para sa akin, tipsy pa rin yun. Same, kaya round 2. Round 3. Ang dami kasing moment ni Tipsy di na Nag-round 2 na ba si M-Site? Okay, na Siya uli sa yung nauna, M-Site. diba? Tama. Ano pa may masasabi ka pa? Ayun lang, kuya. Doon ko na din binase na. Yun nga, sa round ni M-Site, walang ganyang mga moment eh. Katulad kay Tipsy D. Solid nga, sa yung sulat, parehas naman sila ng quality. Yung focus lang yung magkaiba. Kung paano rin ginawang effective. Sa madaling salita, gano'n sa akin, kuya. Kumbaga, maporma yung mga upak ni M-Site, pero yung tinatamaan niya hindi vital points eh. Diba? Kumbaga, ang ganda nung form niya, yung stance niya, kumbaga kung ikukumpara mo sa fighter, parang angas nito gumalaw ah. Pero yung mga natatamaan niya na punto kay Tipsy D, hindi na knockout si Tipsy D. Si Tipsy D going for the diba? Liver shot, diba? Parang binubodegahan siya, inaano siya. Tsaka si Tipsy mas Tinapangahan siya, di ba pa? Mas naano ni Tipsy kung saan din yung tamang paggamit ng aggression. Kaya ngayon mga sa dulo-dulo niya na sinisigaw ng gano'n. Yeah. Tsaka nag-ano ng confidence kasi yun eh, yung hindi ka masyadong... Pag ikaw yung aggressive, ikaw yung sigaw ng sigaw, parang ikaw yung ikaw yung nagtatry magbasag ng dingding eh. Dito kasi parang si Tipsy D yung dingding eh. Parang dito lang ako. Nung nanalo din yung galing. Round 3 tayo, kuya. Nagchochoke ka na. Tangina ka, isa ka pa. 3-way battle pa. Natawa rin siya eh. Alam niya rin eh. Tsaka kagabi, tangina sabi mo, talo ko kay Cripply. Yun, pwede naman ganyan Wala ka naman nung ahon na yun. Hindi siya sumisigaw, di ba? Parang pwede pala yung gano'n na volume eh. Dahil rebat, no? Tsaka kagabi, tangina sabi mo, Hindi pinractice. talo ko kay Cripply. Tangina, wala ka naman nung ahon na yun. Gago ka ba? Bumoto ka pa? Boss, 4-1 boto, di ba? 4-2 na. Cripply, 3 na lang. Panalo ka na. O gusto mo, si Sinyo, Joker, tanongin natin. Repa! Sinyo! Sino panalo? Cripply? Ako. Sinadya niya yun eh, no? Feeling ko sinadya niya yun eh. Pwede. Kaso rebat siya sa Jaya. Di ba kasi sinabihan niya lang si Sinyo. Kung sakasakali. Sakaling tanungin kita, Cripply sabihin mo ah. Kasi masyado siyang... Depende sa magiging punchline kung parang doon ko rin. Masyado siyang sugal eh, para maging eh. Tangina, dito pa rin. Hindi counted yung boto niyan kasi binoto niya, Picos Machine. Oo, di ba? Pre-med yan, pre-med. Parang katulad kay Sir Arik, yung tulak. Kung ano daw yung wala, kung ano daw yung wala, pag tinanggalan daw ng title, putang ina, parang naninermon. Kung wala daw akong isa buhay, 2 por 2, kaso meron. Tangin ang achievement yan, gusto daw siya makalaban. Puta, achievement mo yun, ang dami daw gusto makalaban, di naman nila niyayabang yun. Parang mali yung rebat ni M-Site. Yung punto. Parang hindi niya na, yung sinabi ni Tipsy D na, ang tinukoy ni Tipsy D siya yung tanggalan eh. Oo nga. Di ba? Minsan kasi pag magre-rebat ka rin, mabilis din siya na proseso kasi. Lalo na pag maraming layer yung sinabi ng kalaban, minsan yung ire-rebat mo na lang, minsan yung rhyme na lang.
O kaya, di ba? Minsan hindi mo na Yung word maano na yung buong tandaan mo. punto eh. Dahil sa bilis, lalo na si Mzite, mahilig siya mag-rebat ng tulad marami. nun, ayun na lang yung naiwan sa kanya, tanggalan ng ganto ganyan. Hindi niya, parang nakalimutan niya na yung in-scheme ni Tipsy D, siya yung binild up niya yung sarili niya na merong ganto, merong ganyan, champion, ganto ganyan. Tanggalan mo ako, di ba? Wala naman, ganun pa rin. Ganun kasi yung point ni Tipsy D kanina. Tapos ito, parang yung naging sagot niya, tanggalan mo ako ng ganto ganyan. Ang problema nga meron. Mali nga, sa sarili niya inano. Feeling ko hindi na siya, kumbaga, malapit na kasi sa dulo ng round ni Tipsy D yun eh. So half listening na lang si Mzite dyan dahil nagkakasana siya ng ulo nung ano niya eh. Nung round niya eh. Kaya yung pauna, pansargo. Oo, kaya yung rebuttal niya kung ano na lang yung pinakamabilis niyang na proseso na hindi niya pwedeng i-overthink eh. Pwede siyang mag-choke dyan pag in-overthink niya yun eh. Kaso meron. Tangin ang achievement yan, gusto daw siyang makalaban. Puta, achievement mo yun? Ang dami kong gusto makalaban, di naman nila niyayabang yun. Okay. Wala, hindi bumagsak. Hindi tumanding. Kung si Kuya Andrew may crispy na, creamy pa. Eto, si Freak Sanchez. Tipsy na, freaky pa. Hey! At welcome daw sa Totoo nga kanyang yun, freak Kuya, no? show. Makahinto ko lang, Kuya. Yung napanood ko, nakalimutan ko sa ang review. Pero napag-usapan nyo yun. Na yun nga, nakaka-apekto yung na nagiging palpak na rebat sa opener ng round mo. Nakaka-apekto siya, no? Yan tulad nun. Tsaka ako, Lalo ganun kasi pakwela yung pasok. personally ako, kini-score ko yun eh. Yung hindi ko hinihiwala yung rebuttal dun sa sa round eh. Kumbaga pag nag-rebat ka, opener mo yun eh. Obligasyon mo na yan. Opener mo, hindi yung porket rebuttal, di ko gagalingan. Sasabihin ko na lang para makakuha reaction. Pwede ka makakuha reaction, di naman mapipigilan yun eh, makakuha kang reaction. Pero ako bilang judge, di ko yun i-scorean talaga. Kahit nasabihin mong, ay, naalala niya yung pero... Parang mas may i-scorean mo pa yung kung paano niya patawid dun naman sa sa opener na talaga ng round niya. Oo. Mas pa yun. Kasi minsan, pag magsusulat ka, yung opener mo talaga yung pinaka-perfect na unang marinig eh. Tapos minsan, mapipilita ka mag-rebat. Tapos yung Masisira opener yun. mo, masisira ay magiging redundant yung tono eh. Ayun nga, Kuya, yung kung gaano na lang kabilis yung proseso mo dyan bago ka mag-round. Sobrang hirap nun. Oo, hindi siya Sobrang biro. hirap niya isipin. Kumbaga, doon ka mag-iisip mismo sa gitna kung paano mo tatahiin na magkadugtong yung rebat mo tsaka yung mga bungad ng opener mo. Totoo. Sugal din siya. Sugal siya. Napakalaking sugal niya. Lalo opener, di ba? Parang yun yung unang-unang maririnig sa'yo. Tanggilas, tumatapboard daw sa free throw. Isipin nyo, ito tipsy na, freaky pa. Hey! At welcome daw sa kanyang freak show. Na pag nagpakitang gilas, tumatapboard daw sa free throw. Isipin nyo, ito yung free throw. Di mo pa sinagad sa 3-point. Para nasulit mo yung katangahan. Hindi, Ganto gumamit ng 3-point, nilalait mo ang pandak, di ba? O kahit matangkad ka, di mo ako pwedeng sabayan. Yung linya mong Draymond Green, pag bumanat sa pool, ang dami nang gumamit noon. Nagka-black eye na yung tao, inulit mo pa. Hindi nadala. Sa sobrang outdated ni Tanga, yung player na ni-reference niya, nasa ibang team na pala. Tangina, pinagbigyan ka lang kasi nawala ka ng 3 years. Kung ako kaya babanat nun, una kong gagawin, mahihiya. Ganda. Wala ka nang maisip ha? Sa battle ako tong babad na babad, pero ikaw tong napipiga. Naalala mo to? Ooh! Burn! Pero teka, magre-rebat muna ako, nakalimutan ko yung isa eh. Tangina, ang kulit mo. Yung linya na daw ng 2x2, binanggit ko pa. Tangina mo, ikaw nga mismo sa susunod na battle, inulit mo. Hindi ko mag-gets. Nagpasok siya. Tapos Nung kanina, nag-rebat siya sa gitna, parang out of nowhere, parang may nagpop-up siguro na, di sa Pero tapos yun related dyan siguro, kaya naisipan niya i-rebat.
Parang nagulo tuloy yung storya niya. Oo, ganun yung nangyari Diba? kuya. Though ano pa rin siya, parang props pa rin sa ability na ganun, nung pumapasok ka. Pero yun nga, syempre nakaka-apekto siya overall yan. Maturity as rapper, minsan kailangan mo rin isipin na kailangan, kumbaga, worth it ba i-sacrifice yung integrity ng round ko para masabi na magaling ako mag-rebut? Yun eh. Parang, kasi nga, pwedeng masira yung kahit na yun nga, sa gitna pa niya ginawa. Diba? Hindi naman lahat parang teleserye sa Flip Top, ganun sila Siguro yung mga ibang fans talagang pero paano yung mga casual? Oo. Diba? Parang, talaga ganun ka pati doon sa ibang battle na hindi naman ganun karami yung views. Tapos yung pa mas lalo kang hindi nasundan na. Oh, kasi bigla pinasok mo Ay, to. oo nga pala. Rebut ko. Doon pa lang sa pagsabi mo pa lang ng ay oo nga pala, naputol mo na yung momentum eh. 'Di ba? Yung linya na daw ng 2x2, binanggit ko Ang pa. problema pa parang naghahabol pa lang sa momentum kasi yun nga, naka-apekto na kanina yung rebuttal sa Oo umpisa. nga. Bago siya tumingin. Nabubungi no? Hindi siya. Tapos ito, naka pa ulit. Tangina mo, ikaw nga mismo sa susunod na battle, inulit mo. Burn! Ito siya, balik na Tapos ulit. nagtawanan. Tangina, mga bastos. Pero tipsy pa rin ang siyang sunog na sobrahan sa kakatos makalipas ang 7 taon. Ano? Nasaan ka na, boy? Yung hinamak mong nasunugan hanggang ngayon, di nawalan ng apoy. Nung nagkampiyon ako ng tryouts, sinasabi ko ulit, tangina mo nagkampiyon ako ng tryouts. Na-trap siya ron niya, no? Bakit? Sinabi mo rin naman. Naging defensive na. Hindi mo achievement nga, niyayabang mo, ako pa kaya. Wala na. Nakasira na round yung Nagkampiyon ganyan ako eh. ng tryouts. Di naman niyang counted. 2x2. Sus! Binuhat. Isa buhay. Weh, paubaya. Gayun pa man, yung performance na nanatiling outstanding. Pero pag yung mga tulad mo, sali na sali, tapos di mag-champion, boom! Uncrowned King. Uncrowned King ang puta. Mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Tangina mo, mga fans mo nag-iimbento Yung na ganong ng reaction title, ni maging M-Side, king ka lang. yung ganong reaction Ano? ni M-Side kanina, kuya. Yung parang yun nga binanggit niya na, sinabi mo kanina. Parang siguro alam niya rin na Pwedeng na pwedeng i-rebut. siya yung na-trap. Na pwedeng siya yung na-trap pwedeng niya. na-trap sa Piniflip sarili niya. Ngayon, piniflip niya na, hindi, ikaw yung na-trap na may nakahanda akong linya na ganito. Dinidifuse niya yung possible rebuttal ni Team CD. Pwede mag-rebut si Team CD eh. Na parang pwedeng ikasira ng buong round yung rebuttal na yun eh. Parang tangin mo hypocrite to. Isang ganun lang na rebuttal eh. Title, maging king ka lang. Tangina mo, mga fans mo nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano, sasabihin mo, ganyan ka na lang? Utang ina mo. Tapos, hindi. Yung mga fans mo mga fans mo nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano yan? Pinagandang tawag sa palagi siyang talo, pero magaling naman. Yung maging GOAT, di ko habol yan. Carnivore ako at hindi greens ang pakay ko, kaya win or lose, game. Ito na mismo yung proof na hindi lahat nasa top 5, yung iba nasa top ng food chain. Ayan na naman si Yabang. Nagbabanggit na naman ng mga championship. Yung tira ko hindi pa pasok. Pasok sana eh. Kaso wala tong ring. Asa na yung chainsaw? Ano na naman kayang bagong iwa-wordplay niya sa brrrr? Tamang gimmick kapag gipit sa lirisismo. Paano tatalab yung chainsaw sa sementado kung sa mismong 2x2 hindi nga epektibo? Ganyan kapag pumupurol, kinakalawang, hasain man para pa rin nangangapa. Wala daw akong pinapakitang bago, eto nga, paulit-ulit na laging ginagawa. Sabi nila, mahirap daw itong hanapan ng angle. Sa akin ay Ox Lampar. Malikain at unpredictable ang mga atake parang Trojan War. Balancing jokes at bar, fresh na galing sa utak parang on the spot. Yung thought advance, ganyan kapag daga, yung butas from the scratch. Nagsimula tayo Maganda sa na sana, bagsakan. kuya, no?
yung sunod-sunod na yun. Kaso, parang nawala siya ng power para sa akin dahil nakapekto nga din sa una, sa pagpasok. So, pero ang ganda ng mga sunod-sunod niya na yun. No? Hindi, ano lang kasi napuputol yung momentum niya dahil masyado siyang... Kanina pinag-usapan natin yung self-awareness, pero dito parang masyado yung pinakita yung self-awareness niya. Parang umaano na, ako, parang, hindi, alam ko na nagkamali ako. Parang alam mo yun, parang pinapakita niya masyado, kaso naapektuhan yung momentum niya. Binanggit ko, pero binanggit mo din. Diba? May mga ganun siya eh. Tsaka yung mga ano niya, parang medyo pa-selfie na rin eh, sa third round eh. Na tinatapos niya lang ng papunta kay Tipsy, pero yung mga setup tungkol sa kanya eh. Oo. Diba? Okay. Balancing jokes at bar, fresh na galing sa utak, parang on the spot. Yung thought advance, ganyan kapag daga. Yung butas from the scratch. From scratch. Nagsimula tayo sa bagsakan. Glock. Inom lang ako. Bagsakan. Glock. Isang gabi ng Webes. Eskinita sa ermita na saksihan ko pa mismo. Yung pagpatay mo kay Gregor, sakto ako'y napadaan, buti na lamang ay alisto. May dalagang nalagutan, magnanakaw na nag-aagawan, yung isa may tama ng solido. Sabi ko, bitawan mo yan, yung kamay itaas mo na lang, lumabas pagkapulis ko. Ngunit nung siya'y papalapit at ako'y handa ng palagan, napaisip ako kung buhay ko o buhay niya ba ang papahalagahan. Sinabi ko na to mula dun sa taga-Binangonan Rizal, kung inyong natatandaan. Ngayon natuluyan na pagkat may kawatan na ng laban. Hindi ko ginamit ang time machine para bumalik kasi sa labang to, wala akong panahong nasayang. Walang anggulo sa pagpapasugal bilang ama, di mo man sabihin, abot ko yung rason mo't kadahilanan. Ikaw na yung mahambol, magalang, ako masyadong mayabang. Isang dekada, ito'y regalo ko sa mga tao at habang ikaw ay parte na ulit ng Battle of the Year, tol, talo ka nga lang! Parang ano yung blando part, parang sinabi niya lang yun para masabi niya yung pulis ko eh. No? Oo. Parang hindi ko mag-get yung point nun eh. Pero, ang alam ko inano niya, ginamit niya lang siguro yung, kung di ako nagkakamali, baka si Tipsy D, meron siyang ganong angle kay Gregor, kay Poison nung naglaban sila. So parang tinuloy niya yung kwento, may version sa M-Site na nandun din ako. So yun nga, para may ipasok din yung police ko. Doon lumabas pagka-police ko. I mean, yun nga, yung wordplay yung ano niya eh, yung habol niya dun eh, di ba? Pagka-police ko. Pero yung punto nun, hindi ko... Tapos yun din, parang yung sa first round, yung sa bagsakan nga. So yun, nabanggit niya nga ibinalik daw sa doon tungkol doon sa Glock 9 bagsakan. Kung di ako nagkakamali, doon sa papunta sa Natagayan. Doon ang galing yung kanina eh. Isa umpisa pa lang. Tapos nagbalik siya ng kwento. Wala akong panahong nasayang. Walang anggulo sa pagpapasugal bilang ama, di mo man sabihin. Kasi biglang tumawid dun eh. Aagawan, yung isa may tama ng solido. Sabi ko, ito ata, tapos niyan. bagsakan, Glock. Isang gabi ng Webes, eskinita sa ermita na saksihan ko pa mismo. Yung pagpatay mo kay Gregor, sakto ako'y napadaan, buti na lamang ay alisto. May dalagang nalagutan, magnanakaw na nag-aagawan, yung isa may tama ng solido. Sabi ko, bitawan mo yan, yung kamay itaas mo na lang, lumabas pagkapulis ko. Ngunit nung siya'y papalapit at ako'y handa ng palagan, napaisip ako kung buhay ko o buhay niya ba ang papahalagahan. Sinabi ko na to mula dun sa taga-Binangonan Rizal, kung inyong natatandaan. Ngayon natuluyan na pagkat may kawatan na ng laban. So may ginamit siya kay Cruz? May Sino ginamit siya ba? kay Cruz. Taga-Binangonan Rizal. Tama ba? Binangonan Rizal ba? Di kasi yun nga eh, parang yung mga reference niya hindi siya masyadong sa akin. Parang, sino yung taga-Binangonan Rizal na sinasabi mo? Di ba? Parang sino yung... Hindi siya, ayun nga, yung nabanggit mo. Hindi siya obvious, hindi siya apparent. Hindi siya... Hindi ganun ka-accessible na Tsaka ano ibig sabihin nun ng laban? Backstory. Siguro may linya siya kay Cruz na ganun niya. Nabanggit ko na to dun sa taga-Binangonan Rizal. Ngayon natuluyan naman kasi may kawatan na ng laban. Okay. Kasi parang
yung angle nga na magnanakaw. Kasi nabanggit ni M-Site, may magnanakaw na nag-aagawan. Pero nangyari din yun gabi na yun di ba? Paano magigets agad yun? Oo, yun pa. Kung battle, Lalo na kung sa classic upload battle siya. Lalo na sa upload parang ano siya, no? Hindi siya ganun, yung backstory di masusundan. Kasi pwedeng mauna to kaysa doon. Kaya ibig ko sabihin, kaya yun yung point ko, kaya ako binibring up kasi kinukumpara ko yung intention nilang dalawa. Si MZ talagang wordplay yung habol niya. Mapag-showcase ng ganun. Mapag-showcase ng kahit mula kanina pa round 1, round 2, round 3, puro double meaning, mga ring, mga di ba? Parang doon siya nakaano eh. Si Tipsy D parang ito yung totoo, ito yung nagkataon lang na may mga wordplay din ako. Pero kumbaga doon tsaka yun nga yung mga mas maanong angle, mga mas vital na angle. Yung mga weakness ni M-Site ay yung mas napuruhan talaga. Pinuruan talaga siya ni Tipsy doon na hindi yung mas sina-highlight niya yung sulat, hindi ganun parang kumbaga maganda yung sulat ni MZ, lalo na pag sa papel. Pag nakita mo yung paano niya sinalansan yung word association niya, di ba, yung meaning. Pero pag dineliver mo na, depende sa kalaban mo kung magiging effective. Tapos si Tipsy D, ganito yung ginawang atake na parang sure ball yung ginagawa ni Tipsy dito. Sinusure ball niya yung panalo para bumalik kasi sa labang to, wala akong panahong nasayang. Walang anggulo sa pagpapasugal bilang ama, di mo man sabihin, abot ko yung rason mo't kadahilanan. Ikaw na yung mahambol, magalang. Ako masyadong mayabang. Isang dekada, ito'y regalo ko sa mga tao at habang ikaw ay parte na ulit ng Battle of the Year, tol, talo ka nga lang. Maganda sana yun, kung nabadibag na niya ng 2 rounds. So, ang gandang ender nun. Tapos kumagat pa, mapirpay, Wala daw ako nung laban nila ni Cripply, kaya wala akong karapatang bumoto. Eto nga si Sinyo, tinanong mo pa, nandito, hindi ka pa rin nanalo. Galing. Gamit pa niya, Tangina, di ba? Pinagyayabang na naman yung mga championships. Kasasabi ko lang, tanginang estilo yan ang sangsang. O di ba kung wala kang title at yung ginayang round ko kay Poison, edi sana wala kang round 3, gago. Wala ring rhyme. Di na nag-rhyme kasi ang lupit ng Sinabi. Pero di ba streamer ka? Ano yung stream mo? Run online? Ayaw mo magpa-raffle? Siya na yung nag-open hindi in-open ni MZ. Total, pabibo ka naman. Yung mananalo, bigyan mo ng sample. Sige lang magpasikat. Niya. Sa Sunvisor. Tawag dito. Magpahangin. Yung bungad din ni Tipsy D parang aliw din. Parang bungad ng round 3 ni M-Site. Pero yung kay Tipsy D yun, parang naging kinagat. Kasi niya, kumbaga hindi na masyadong maraming rebat. Wala siyang kanina. Wala siyang rhyme. Kumbaga nag-i-exude nga siya ng confidence at hindi ka parang desperate. Wala ka na desperation kay Tipsy D, para siyang kasi mas mas trying hard ka mas desperate yung tingin ng judges sa'yo, pati ng tao kaya parang magre-react ba kami o hindi, di ba, parang ganun. Kay Tipsy D kasi parang binibigay niya lang ng parang lang Total, pabibo ka naman. Yung mananalo, bigyan mo ng sample. Sige lang magpasikat ka sa Sunvisor. Magpahangin ka sa isang anchor. Hindi uobra tong bida-bida bara ko tumatagos sa flat armor. Di ba streamer ka? Ba't di natin stream tong laban? Pag hit ko ng go live, ang bilis. Nanood agad yung mga tagahanga mo. Salamat sa nagbigay ng 5 stars, sindihan agad sa bunganga mo. Pagputok, laglagang pa nga yung bunganga, di na masara. Paano ka ngayong boboses, pare? Teka lang, may nag-comment. Okay lang yan, M-Site, total, wala ka namang sinabi. Tangina, wag mo pansinin itong mga nambabash. Binabato ko ng mga pangit na komento. Para mas masaya ako na lang mambabash. Boom! Ngud-ngud sa simento. Hambalusin hanggang maging gulay, magmukhang basahan na pangkuskos.
nasaksihan nyo yung champion ng tryouts isinabuhay na mados por dos. Ang galing. Okay. Yo! Haba yung setup pero Masyadong brutal, worth it yung payoff. Tangina, wala akong paki sa community guideline. Di pa nga tapos, Itutuloy natin tong stream hanggang yung biktima maguhitan ng outline. Brrr! Pag-start ng chainsaw, na-shot same lahat. side. Tad-tad ng comment yung screen. Kala nila nag-guess si Kai Sinat sa sobrang ingay ng stream. Lagariin na yan, paa at tuhod. Umabot sa leeg, talsik ulo. Lagari sa tiyan ng Olano, labas ang pusod, Carlos Yulo. Burst na joke. Napanood nyo ba? Pinagsisipa ko parang football. Nagkalat yung ibang piraso, lagpas 20. Shoutout kay iShow Speed. Tignan nyo si Christian, no? Naging Messi. Christian, no? Pero Ilian, sige, ipunin natin yung mga piraso. Organisado, parang buo na ulit pagkatapos. Pasensya na, inatake ng OCD kaya niligpit ka ng maayos. Galing. Ano? Umubra ba yung plano mong 32? Kala mo siguro di ko kayang... Di ako pwede magduelo sa 32. Emilia Earhart, mataas mong ere pinaglaho ng 32. Hit legend, ito'y shock. Ito'y na-bulldoze ng 32. Hit ledger, itong whack na overdose ng 32. Pinagmamasdan ko yung bangkay mo na parang tuta. Sa tabi ng hukay, yung dating astang goat naging tupa. Nawalan ng sungay. Katawan mo sa dugo nakahilata. Wala ng kulay. Ngayon kahit ano pang pabibo ng bata, wala ng buhay. Kaya naman ang daling isinilid. Walang palag. Hindi na malikot. Teka, ang luwag pa sa body bag. Kasya pa si Mon! Kasya ka pa daw. Tingin mo ba mangyayari battle niya this year? Ay, di ko masabi. May nakausap mo ba siya or si Arik or meron ng talks? Wala pa naman niya. Pero pagtapos nung battle na nagkita kami ni Tipsy sa baba, nagka-apira kami. Wala naman na ibang naging si Nakita ko Tipsy parang may post ka dun sa parang kapihan na. Kapihan ba yun? Wala naman niya. Parang sumakto lang din. Pero sinadya ko siyang gawin. Sabi, uy, syempre, sakto to. pang-engagement. Picture ako dyan, no? Parang gano'n na lang yung nangyari. Pero nagka-apira kami ni Tipsy doon. Ang ganda ng laban nun, Tipsy Dimot. I'd pay money to see that. Yeah, no? Pero yun nga, para sa akin, maganda rin siyang kasi yun, magbe-benefit din ako na, hindi pa ako mawawala sa eksena, may iaabangan pa sa akin na ito. Tapos yun nga, nadagdagan pa nung three-way. Di ba? Kasi parang sunod-sunod nga hindi ko na alam kung ano pang kasunod kasi may linya ako kay Sixth Threat na gawin ulit natin sa ahon, magbusan tayo ng hangin. Sabay-sabayin mo na this year. At sa ulo nun niya. Nasaan ka nito na sinabi niya yan? Dito ako banda nito. Anong pakiramdam mo na parang game? Oo, sa totoo lang yan, siyempre. May gigil, may mararamdaman kang gigil nila. Kasi, nag-usap kami ni Boss Arik talaga nung Ahon 40 na taon, hindi ako nagkakamali. Kalaban ko si Sayad. Yung nakalaban ko si Sayad. Hiningi ko ata nun si Sixth Threat at si Tipsy. Sabi ko kung sinong available. Tapos, yun nga, parehas, hindi raw muna babattle o sa kung ano man dahilan. Tapos, Sayad na lang. Siyempre, naiyarin ako kay boss no hindi bumattle. Kaya, naging si Sayad. Pero, trip ko rin naman si Sayad kasi gusto ko rin, magaling yun. Sayad. Tapos yun, nagulat ako na biglang sa sumunod na taon, siya naman yung nag-call out ng ganun. Unexpected sa'yo na kinall out ka niya? Nagulat ka? Yung kay M-Site naman, sa laban niya kay Fruz, nagsabi na siya. Okay. Bago yung battle. Ay, tol, kasi magkaibigan din kami niya ni M-Site ni Kuya Pao. Dito nagulat ka talaga kay Tipsy? Dito nagulat talaga ako. Wala.
Kasya pa daw, oh. Payag ka naman. Tangina, kasya daw. Oh. Parang ano eh, yan no? Pagka... Ang luwag pa sa... Pag sinimulan mo siya, kunyari, ganun lang din kasi ako, hindi ako ginaganahan magsulat pagka hindi pa official na ano eh, naka kasi. Pero parang isa yun talaga sa magagawan mo ng ano eh, parang itutuloy mo yung sinabi niya na yun. Yun. Hindi mo iwasang isipin din yun, yung ano na yun, yung line mismo na yun. Totoo. Tapos kung paano mo siya lalaroin pa. Lalo ibabalik. Okay, mukhang maraming battle na mangyayari ngayong taon Let's do. Kasi marami pa naman pwede, ano? Buelta, ahon. Ito, tumigil talaga, oh. Yun na ba yun? Last line na yun? Oh. Teka, ang luwag pa sa body bag! Kasya pa si Mot! Isa pa, ulitin ko pa. Pagkakasabi pa. Kasi pagkakasabi, ano? Solid. Pero feeling ko weakest round ni Tipsy din yung round 3. Sa akin lang, ikaw. Parang round 1 niya pinakamalakas. Oo, yeah. Ito, yung banda rito na sa, ano ender yung, ano yung bunga doon. Hindi kanya kinall out dito, parang konti lang yung ano niya dito eh. Crowd reaction niya sa round 3, no? Kumpara sa 2 tsaka sa 1. Pero depende Pero dito pa rin yung kung pinakamalaking ano crowd skill na reaction nagamit eh, niya. di ba? Sa round 3. Sa akin, yung round 2, pinakamalakas Tipsy para sa akin. Kahit may ano siya doon, stumble May siya stumble. Kasi ang ganda, parang trap na trap niya si ano doon, si M-Zite. Kay M-Zite naman, round 1 at round 2 pareho para sa akin. Parang tabla lang. Round 3, medyo bumaba rin din siya sa round 3. Dito sa round 3, marami rin siyang sunod-sunod eh. Kaso yun nga, hindi niya na nahabol yung momentum. Nawala na ng momentum, kumbaga. Or parang, pagdating sa round 3, parang sa round 1 at round 2, mapapatawad ko pa na ganun yung approach niya. Pero pag sa round 3, pag ganun pa rin, parang all 3 rounds na ganun, medyo maano ko eh. Parang i-round up mo na lang na hindi. Parang lat sila, ganun. Okay, so napaka-solid na review nito, Tipsy D versus M-Zite. Di ko alam kung ano scoring nito. 7 judges ba to? 5 lang. Hindi ko rin sure ko yan. Okay. Parang hindi ko na rin kasi hinintay, parang obvious na rin. Dito pa rin! Flip top! Ahon day! Ahon board! Ahon! Diba sa? Ito! Patry boss ha! Yun ang laban na panalo tayo lahat! Ang boto ng Orano! 5-0! Magingay para kay Tipsy D! 5 lang ka lang. Oh, well-deserved win. Well-deserved din talaga. Sa kanya talaga yun, kuya. Yun nga, nabanggit ko rin nun, hindi ko na inintay yung judging nun kasi parang obvious na rin naman. Nag-judge ka ba dyan? Hindi, alam ko hindi kuya. Ano na, parang nakikipag-usap na ako niyan, pagtas ng laban, naipag-small talk na ako sa mga, kung sino-sino. Okay. So yun, ang laban ni Tipsy D at ni M-Zite. Bago tayo magpaalam, Mot, meron ka bang gustong i-shoutout, i-promote, o sabihin? Sa mga tropa natin dyan sa South, lalo na sa Cavite, kung naghahanap kayo ng mga mabibilan ng pamorma, pang get up, pagka bababa kayo sa event, meron kaming shop, yung Meek and Chill Clothing Shop. Kasama ko dyan si K-Ram, supportahan niyo Meekly, Chillionaire, pati iba pang brand na nakasampay ron. Yun, sundan nyo lang kami, o ako sa aking social media para sa mga sunod-sunod pang galaw. Yan. At tuwing Shout bibili sa sila inyo dun, di ba? May ano sila? Ay, oo, yung pala. 5 shots. Bumili ka ng at least 2 items. Kahit ano. Meron kang 5 tira na pag naipasok mo yung 3, may libre ka pang 1 damit. Yun, no? Yun, no? Bisitahin nyo na Meek and Chill. Ban nga lang si Kuya Looney dun. Bawal siya. Bawal. Hindi na nga eh. Nagdala na lang si K-Ram ng pambigay. Kasi matik na, hindi na kailangan pag Triple XL. Mukhang magbibigay sa akin Triple XL pag Filipino size, pag American Double XL. Yun, sana na-enjoy nyo tong review namin, Tipsy D versus M-Zite, Ahon 15. Tama ba? 15? Ah, yes. Abangan ninyo ang mga mangyayari pa sa Flip Top ngayong taon at ang mga susunod pa na review dito lang sa Break It Down. Yeah. We outta here, boy!